Si Kai ay isang pangit na binata na tila walang direksyon ang buhay. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makahanap siya ng isang walang tirahang babaeng dayuhan at pinayagan itong manirahan kasama niya, kapalit ng pagtuklas sa kanyang kakaibang pinagmulan. Nagsimula ang lahat kay Kai sa isang tulay habang naghahanap siya ng kawili-wiling kuhanin sa kanyang bagong kamera. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang suminag, at isang sasakyang pangkalawakan ang bumagsak sa lugar, napatumba siya mula sa tulay. Gayunpaman, bago siya tuluyang mapahamak, isang maayos na kamay ang umabot upang iligtas siya. Sa sumunod na sandali, nagising si Kai sa kanyang kwarto na walang maalala sa nangyari. Pagkatapos nyon, nag-almusal siya kasama ang kanyang kapatid na si Nanami, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang umalis sa loob ng 3 buwan. Business trip na nangangahulugang mag-isa lang siya. Gayunpaman, nilinaw ni Kai na kaya niya ang sarili niya, kaya umalis siya para mamili. Maya-maya sa eskwelahan, tinalakay ni Kai sa kanyang mga kaibigan, sina Tetsuro, Kana, at Mio, ang plano niya para sa kanyang kamera. Pero sabi ni Kai hindi niya sigurado kung ano ang gagawin. Habang itinutok niya ang kanyang kamera sa labas ng bintana, bigla niyang nakita ang isang babaeng pula ang buhok na nagngangalang Ik-Ika at napako ang tingin niya sa dalaga. Pero tinukso siya ng kanyang mga kaibigan dahil gusto niyang gamitin ang kanyang kamera para sundan ang mga babae. Samantala, ipinapakilala ni Ik-Ika ang kanyang sarili bilang bagong estudyante sa kanyang klase, at lahat ng mga nagkakagusto sa kanya, gaya mo, ay sumusubok kumuha ng kanyang numero. Gayunpaman, isang babaeng nagngangalang Ramon ang dumating, at binyantaan silang umatras o mapipinsala ang kanilang Everest. Pagkatapos, nananghalian si Ik-Ika kasama si Raymond, na nagsabi sa kanya na may kakaiba sa kanya, na naging sanhi ng pagkataranta ni Ik-Ika dahil ginawa niya ang lahat para makibagay. Samantala, pinanood ni Kai at Tetsuro ang mga babae mula sa malayo habang inililista ni Tetsuro ang lahat ng detalye na nalaman niya tungkol kay Ik-Ika, kabilang ang laki ng kanyang bra-cup. Pagkatapos ay hinayla ni Tetsuro si Kai para ipakilala ang sarili kay Ik-Ika at tinanong kung gusto niyang maging bahagi ng pelikulang ginagawa niya. Nakakagulat, pumayag si Ik-Ika, kaya nag-alok din si Raymond na lumahok at nagpasya pa sa plot. Pagkatapos nito, nasa swimming practice ang grupo, at sinimula nilang talakayin ang plot ng pelikula nang sinabi ni Kana at Mio na gusto rin nilang sumali sa pelikula. Biglang napansin ni Kana ang isang pulang marka sa leeg ni Kai, kaya iminungkahi ni Tetsuro na iyon ay isang hiki ngunit iginiit na may nakakagat sa kanya kagabi, kahit hindi niya matandaan. Pagkatapos ng klase, nagsimulang gamitin muli ni Kai ang kanyang kamera nang makita niya si Ik-Ika na nangingisda sa ilog at lumapit para samahan ito. Doon, ipinaalam niya rito na walang isda roon, ngunit itinuro niya ito sa isang mas malaking ilog upang subukan at umalis. Habang papalayo, ninais ni Ik-Ika na sana ay nagpakatapang ito at sinabi ang tunay nitong gusto. Pinapangarap niyang alukin ito ng matutuluyan dahil bitbit nito ang mga bagahe na parang isang taong gala. Sa sandaling yun, napagtanto ni Ik-Ika na hindi ito isang panaginip. At inalok nga niya si Ik-Ika ng kanyang bahay, at malugod niya itong tinanggap. Samantala, nakasalubong ni Kana si Naonami, na humingi ng tulong sa kanya pauwi. Pagbalik sa apartment, inayos ni Kai si Ik-Ika at iminungkahi na maligo muna ito bago bumalik ang kanyang kapatid. Pagkatapos, inayos niya ang natitirang bahagi ng bahay nang bigla siyang makaramdam ng sakit sa parehong bahagi ng kanyang leeg, na nagbabalik ng mga alaala ng nakaraang gabi, nang bigla siyang bumagsak. Nang marinig ni Ik-Ika ang tunog, tumakbo siya para tingnan ito at nakilala ang pulang pantal sa kanyang leeg. Kaya tinawag niya ang kanyang malita, si Rinan, na umaktibo at bumuo ng gintong bula sa paligid nila. Sa puntong ito, humingi ng tawad si Ik-Ika sa problema at nagbigay ng halik kay Kai. Sa parehong sandali, dumating si Naonami sa labas kasama si Kana, sinasabihan siyang alagaan si Kai kapag wala siya. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto at makita ang kanyang kapatid na napapahamak sa kamay ng isang kakaibang pula ang buhok, natarante siya. Bago ang lahat ng ito, palaging may larawan si Ik-Ika ng isang tanawin na puro berde sa kanyang isip, kaya umalis siya sa kanyang planeta kasama si Rinan sa paghahanap ng kanyang pangarap na lupain. Nakalulungkot, nabangga siya sa mga labi sa kalawakan at inutusan si Rinan na i-pilot ang kanyang sasakyang pangkalawakan patungo sa pinakamalapit na planeta na naging Earth. Bago pa siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang buhay malapit sa lugar ng pagbagsak at sa huli ay bumangga kay Kai.
Balik sa kasalukuyang oras, ginaisang ni Kana si Naonami, na pagkatapos ay naisip niyang nakita niya lang si Kai na bida sa isang hindi angkop na panaginip. Ngunit, nang makita niya si Ikika na nakaluhod sa tabi ni Kai, siya ay nawalan muli ng malay. Ilang sandali pagkatapos, humingi si Naonami ng paliwanag, at habang sinusubukan ni Kai magpaliwanag, sumingit si Kana at ipinaliwanag na si Ikika ay bagong transfer student sa eskwelahan. Nang marinig ito, nagpakilala si Naonami, habang kinakausap ng masinsina ni Kana si Kai kung bakit siya nag-uwi ng babaeng kakikilala pa lang niya. Bigla, sinimula ni Ikika ipaliwanag kung paano siya nagkaproblema sa mga teknikal na termino na halos nagpalito sa utak ni Naonami. Pagkatapos ay nilinaw ni Kai na si Ikika ay walang matitirhan dahil sa ilang problema. Kaya dinala niya ito sa bahay para doon manatili sa magdamag. Ngunit, nang tanungin ni Kana kung bakit niya kinakalinga si Kai, biglang nagpanik si Ikika at ipinaliwanag na hindi raw maganda ang pakiramdam nito, habang nagtataka naman si Kai kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngunit, hindi ito pinaniwalaan ni Kana, kaya tinanong niya kung ang pagyakap sa tao ang bagong aspirin, at ipinaliwanag ni Ikika na yun ang ginagawa nila sa kanilang lugar. Matapos maglaro ng 20 questions kasama si Ikika, tinanong ni Kana ang tungkol sa mga magulang nito. At dahil biglang bumaba ang kalooban ni Ikika, biglang sumabog si Naonami na parang emosyonal na granada, sa pag-aakalang patay na rin ang mga magulang ni Ikika tulad ng sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Kai kung pwede siyang manatili sa magdamag, ngunit iminungkahi ni Naonami na manatili siya ng permanente, dahil aalis siya para sa isang business trip at kailangan ni Kai ng isang babaeng angkop mag-alaga sa kanya. Tuwang-tuwa, nangako si Ikika na gagawin ang kanyang makakaya habang nagprotesta si Kana, sinasabi kay Naonami na masamang ideya yun. Gayunpaman, pinagkakatiwalaan ni Naonami ang kanyang kapatid na birhen na pigilan ang kanyang sarili hanggang sa siya ay maging handa. Nagpasalamat si Ikika kay Naonami habang pakiramdam ni Kana ay natalo siya. Pagkatapos nito, nang ihatid ni Kai si Kana pauwi, nagsimula siyang maglakad na parang tumatakas sa isang krimen, kaya tinanong ni Kai kung galit siya. Ngunit sinabi ni Kana na hindi at tinanong si Kai kung tumutulong lang siya kay Ikika nang walang anumang kapalit. Nang seryosong nanumpa si Kai na hindi niya gusto ang mga pula ang buhok, nagpasya si Kana na magtiwala sa kanya at umalis. Samantala, umuwi si Kai at nagulat na makita si Ikika na nagluluto. Kaya nagtanong siya tungkol kay Naonami, at sabi ni Ikika abala ito sa pag-iimpake para sa kanyang biyahe. Pagkatapos nito, inihain ni Ikika ang pagkain ni Kai, at habang sinusuri niya ang kakaibang kombinasyon, tinanong ni Ikika kung may problema. Sumagot si Kai na walang problema, ngunit nang tikman niya ang pagkain, ang kanyang mukha ay parang nakatikim ng maasim. Ipinaliwanag ni Ikika na gumawa siya ng cold pasta dahil mainit ang panahon, kaya upang hindi siya gaanong makaramdam ng pagkabigo, sinabi ni Kai na masarap ang pagkain. Pagkatapos, tinanong ni Kai si Ikika kung bakit niya piniling mag-aral sa kanyang paaralan, at sumagot siya na may isang lugar na gusto niyang puntahan. Nang marinig ito, inalok ni Kai na isama siya doon kung malapit lang ito, ngunit sinabi ni Ikika na wala siyang ideya kung nasaan ito. Idinagdag niya na kahit wala siyang espesyal na makapagpakilala sa lugar, gusto pa rin niyang pumunta roon. Nang gabing yun, naligo si Kai, at habang nagbibihis siya para matulog, nakita niya ang isang pasa sa kanyang leeg. Sa mas malapitang pagtingin, napansin niya na namula ang ilang bahagi ng kanyang mukha. Sa sandaling yun, naalala niya ang mga komento ni Kana tungkol sa pagyakap ni Ikika. Siya at naiisip niyang pinapawi ni Ikika ang sakit niya sa isang halik. Samantala, sinusuri ni Ikika ang kalagayan ng kanyang spaceship at napagtanto niyang hindi niya ito kayang ayusin, pero nakaramdam ng ginhawa na hindi siya lumapag sa isang planeta ng mga unggoy. Kinabukasan, ginaisang ni Ikika si Kai para sa pagpasok sa eskwela, at nang isinuot niya ang kanyang salamin, nakita niyang kaakit-akit si Ikika sa kanyang pananamit pantulog. Nang magulat siya, sinabi ni Ikika na hiniram niya yon kay Nanami, at idinagdag na nakakahiya yon. Bigla, inihayag ni Nanami na aalis na siya at nagbanta na iiyak siya ng sobra kung hindi magpapalam si Kai. Ilang sandali pagkatapos, hinatid siya ni Kai at Ikika sa paliparan, kung saan pinayuhan niya silang maging maayos at nagsimulang umiyak na parang tanga. Sa kanilang pagbalik, sinabi ni Kai na pinakiusapan siya ni Nanami na dumaan sa isang tindahan para kumuha ng damit para kay Ikika,
kaya pumunta sila sa tindahan at namili si Ik-Ika. Pagdating sa bahay, nakita ni Kai na bukas ang pinto at nagulat na makitang naghahain si Rima ng inumin. Maya-maya, lumabas si Tetsuro at ang iba pa nilang kaibigan mula sa pinagtataguan, at nang tanungin ni Kai kung bakit sila pumasok ng walang palm, ipinaliwanag niya na napagdesisyonan nilang lahat na magdaos ng kick-off meeting para sa kanilang pelikula sa bahay niya. Nang marinig ito, sinabi ni Kai na ayos lang, ngunit itinuro ni Kana na nilaktawan ni Kai ang lahat ng yugto at ngayon ay sobra-sobra ang gastos niya kay Ik-Ika. Gayunpaman, sinabi ni Kai na hindi iyon ang iniisip niya at tinanong kung paano sila nakapasok. Kaya sinabi ni Riemann sa kanya na kumuha ng mas matibay na kandado. Nang sabihin ni Kai na bagay siyang pang mugshot, sinabi ni Riemann na iniinspeksyon lang niya ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Maya-maya, inihayag ni Riemann ang simula ng kanilang meeting, kaya tinanong ni Mayo kung anong klase ng pelikula ang ginagawa nila. Bilang tugon, inihayag ni Ramon na gagamitin nila ang isang script na isinulat niya para sa pelikula na may ideyang nabuo niya sa loob ng mahigit 20 taon. Dahil mausisa, tinanong ni Ik-Ika kung ano ang kwento, kaya sinabi ni Riemann na ito ay isang pelikula tungkol sa World War III na hindi kayang gawin maging ng Hollywood. Agad namang pinawalang saysay ni Kai ang ideya habang iminungkahi ni Kana na gumawa sila ng mas makatotohanan. Sa kabila ng mas makatotohanang mungkahi mula sa kanyang mga kaibigan, iminungkahi ni Riemann na gumawa sila ng zombie pelikulang apocalypse sa halip. Pagkatapos siyang muling ibalik sa dati ni Kai, tinanong ni Tetsuro si Ik-Ika para sa mga suhestyon dahil siya ang gumaganap na pangunahing papel. Pagkatapos ay sinabi ni Ik-Ika na dahil bago lang siya sa bayan at gustong-gusto niyang mag-explore ng iba't ibang lugar. Nang marinig ito, sumang-ayon si Kai sa kanya dahil malapit na ang summer break. Bigla, naisip ng lahat na magandang ideya ito, maliban kay Kana, na tinitigan si Kai ng may hinala. Doon naman, dumating si Riemann dala ang inumin para sa lahat, at pagkaraan ng maikling panahon, nalasing silang lahat. Habang patuloy na pinupuno ni Riemann ang kanilang mga tasa, umupo sina Kai at Ik-Ika sa labas, kung saan sinabi niya kay Kai na ang kanyang katawan mainit. Pagkatapos, tumawa si Kai na parang hindi niya alam ang ibig sabihin yun, ngunit pinutol ni Kana ang usapan, tinawag sila na bumalik sa loob ng bahay. Nang mga sandaling yon, itinuro ni Kana na mananatili sina Kai at Ik-Ika nang magkasama ng mag-isa sa buong tag-araw at naiinis dahil dito. Pagkatapos, tinanong niya si Ik-Ika kung ano ang nararamdaman nito kay Kai, ngunit bago pa man siya sumagot, biglang sumulpot si Riemann at nagpakita ng palabas. Habang natataranta si Ik-Ika, nagtawanan ang lahat at nagtanong kung ano yun, kaya sinabi ni Ik-Ika na ito ang kanyang alaga. Nang mga sandaling yon, iminungkahi ni Riemann na maglaro sila ng Truth or Dare, at habang ginagawa nila ang lahat ng nakakatuwang bagay, kinunan niya ang lahat sa camera. Umaasang makagawa ng magandang pelikula mula rito. Ilang sandali pagkatapos, nang kausapin ni Kai si Ik-Ika, bigla siyang nakaramdam ng sakit, at napansin ni Ik-Ika ang mga pulang marka sa kanyang mukha, kaya hinalikan niya ito at inaktibo si Riemann. Nang bumalik sa normal si Kai, bigla niyang naisip na may pag-asa na at halos umamin kay Ik-Ika, ngunit pinigilan siya nito at sinabi. Kalaunan, inilarawan ni Kai sa kanyang isip si Ik-Ika na tinatanggihan siya sa pinakamalalang paraan at hinawakan ang kanyang kumot habang sinusubukang pigilan ang kanyang isip na magwala. Kinabukasan, nang kumatok si Ik-Ika sa pinto ni Kai para gisingin siya para sa paaralan, naglabas ito ng isang sulat, sinasabi sa kanya na iwan siya. Pagdating sa paaralan, ipinakita ni Ik-Ika ang mga sulat kay Riemann at tinanong kung dapat ba niya itong ibigay kay kaunting espasyo, pero sinabi ni Riemann na malamang ay lumiliban si Kai sa klase dahil may iniiwasan siya. Bigla namang naalala ni Ik-Ika ang halik, at nang mamula ang kanyang pisngi, tinanong ni Riemann kung may nangyari kagabi. Itinanggi ito ni Ik-Ika, pero agad namang itinuro ni Riemann na nagsisinungaling siya. Sa ibang lugar, tinanong ni Kana si Mio kung may natatandaan ito mula sa kanilang pagkikita sa bahay ni Kai, pero ang sabi ni Mio ay ang paglalaro lang nila at ang paggising na masakit ang ulo. Bigla namang dumating si Tetsuro, at nang tanungin ni Kana kung natatandaan niya, sinabi niyang hindi. Pagkatapos nito, inabutan niya si Kana ng sober mula kay Riemann. Sa pagbukas nito, nakita ni Kana ang larawan niya. Nagpapanggap na tila nagtitinda ng aliw, at sumisigaw habang tumatangging ipakita sa iba. Sa oras na yon, pumasok ang guro para magturo at inanunsyo na masama ang pakiramdam ni Kai,
na nagulat sa kanyang mga kaibigan. Samantala, nagtataka si Ik-Ika kung alam ni Kai ang kanyang sikreto at naiisip niya si Kai na sumisigaw para tawagin ang Avengers para dalhin siya palayo. Nang matauhan siya, pinag-isipan niya namang sabihin kay Kai ang totoo tungkol sa sarili niya. Kasabay nito, naiisip ni Kai si Ik-Ika na sinasabi sa kanilang mga kaibigan kung paano siya nagtapat ng kanyang damdamin sa kanya noong nakaraang gabi at sana ay maglaho na lang siya. Biglang pumasok si Rinan at nagulat siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Tetsuro sina Mio at Kana at iminungkahi na puntahan nila si Kai. Pero sabi ni Kana na istorbo lang sila sa kanya at idinagdag na naroon si Ik-Ika para mag-alaga sa kanya. Nang marinig ito, sumang-ayon si Tetsuro at itinuro na tila kayang-kaya ni Ik-Ika na asikasuhin ang bawat pangangailangan ni Kai. Kaya, naiisip ni Kana si Ik-Ika na ipinapakita ang kanyang gok-gok skills kay Kai at umalis ng galit. Pagkatapos nito, sumama sa kanila si Riman at nagmungkahi na umalis na sila. Gayunpaman, nang tanungin ni Mio kung saan sila pupunta, sinabi ni Riman na halata naman at naglabas ng malaking kamera habang sinasabing makakapag-shoot sila ng ilang makatutuhanang eksena. Nang maglaon, sa bahay ni Kai, naghanda siya ng fast food para sa tanghalian at tinanong si Rinan kung gusto nito. Ngunit tumunog ang doorbell, kaya lumabas siya para tingnan, ngunit nagulat nang makita Kana sa pinto. Mabilis, sinabi niya kay Kana na huwag siyang pagtawanan dahil hindi siya sinagot ni Ik-Ika. Litong-lito, tinanong ni Kana kung ano ang sinasabi niya at kung masama pa rin ang pakiramdam niya dahil namumula ang mukha nito. Sumagot si Kai, sinabing ayos lang siya at inamin na lumiban siya sa klase dahil may nangyari. Bigla, iminungkahi ni Kai na pumunta sila sa ibang lugar, kaya kinuha niya ang kanyang kamera at naghandang umalis kasama si Kana. Hindi alam na malapit lang sila Mio, Tetsuro, at Riman na nakamasid sa kanila. Habang iniisip ni Mio kung totoong may sakit si Kai, itinuro ni Riman na ang mga bagay ay umaayon sa kanilang kalamangan at iminungkahi na sundan nila ang mga ito. Samantala, mag-isang umuwi si Ik-Ika at nagsimulang mag-isip na tumakas sa ibang bayan, ngunit naalala niya na nangako siyang aalagaan si Kai. Nang mga oras na yun, nakita niya sina Kai at Kana sa isang umaandar na tren at inisip niyang kasama nila ang mga Men in Black para sundan siya, kaya sinubukan niyang ipaharap si Rinan sa kanila. Ngunit ang maliit na kriminal ay busog na busog pagkatapos kumain ng tanghalian ni Kai, kaya tumakbo na lang siya. Pagkababa sa istasyon ng tren, tinanong ni Kana si Kai kung saan sila pupunta, ngunit sinabi niya na hindi pa siya nakakapagdesisyon at sinabi niyang plano lang niyang maglakad-lakad. Kaya nilaibat nila ang iba't ibang bahagi ng lungsod kasama si Kai. Samantala, nalungkot si Riman dahil hindi niya makuha isang malinaw na kuha na walang humaharang na tao. Pagkatapos ay nagkomento si Mio na mukhang nagde-date sina Kai at Kana, kaya pinalitan ni Riman ang kanyang lens ng mas malaki at nag-focus kina Kana at Kai. Habang siya ay nagdadaldal tungkol sa kung gaano kahirap kunan ang kislap ng kabataan, hinayla ni Mio ang damit ni Tetsuro at mahiyain na sinabi na aalis siya para kumuha ng juice. Kaya inalok ni Tetsuro na sasama sa kanya at tinanong si Riman kung gusto rin niya. Nang makuha nila ang inumin, tinanong ni Mio si Tetsuro kung bakit lumiban si Kai sa klase, at ipinaliwanag niya na halata namang may nangyari. Pagkatapos nito, idinagdag ni Tetsuro na baka sa wakas ay magkaroon ng pagkakataon si Kana. Ngunit nagbabala si Mio na baka masaktan siya sa pakikialam sa buhay pag-ibig ng ibang tao. Bilang depensa niya, sinabi ni Tetsuro na tinitingnan lang niya ang kapakanan nila at pinasalamatan si Mio sa pag-aalala sa kanya. Sa ibang lugar, pinasalamatan ni Kai si Kana dahil hindi niya tinanong kung bakit siya lumiban sa klase. Ngunit sabi ni Kana, curious siya, at ayos lang kung ayaw niyang pag-usapan yon. Kaya ibinunyag ni Kai na ang makasama ang isang babae ay hindi niya dapat ginawa ng hindi pinag-iisipan. Nang mga sandaling yon, nagkomento si Kana na medyo maganda si Ik-Ika at kaakit-akit ang kanyang pangangatawan, ngunit itinuro ni Kai na mas matanda siya, na isang deal-breaker para sa kanya. Nang makitang naguguluhan si Kai, nilapitan siya ni Kana upang aliwin, ngunit nakita si Riman na nagvi-video mismo. Katabi nila, galit na galit, tinanong niya si Riman kung ano ang ginagawa nito, at sinabi ni Riman na masyado siyang nadala sa pagkuha ng eksena at nakalimutang magtago. Biglang sumingit si Kana, ngunit sinabi ni Rimo na kinukuhanan niya ng video ang isang babae na abala sa awkward na pagtatangkang umamin ng pag-ibig. Bago pa matapos, pinatahimik siya ni Kana at tinawag siyang kriminal dahil kinukuhanan sila ng video nang walang pahintulot.
Pagkatapos nito, tinanong ni Kana si Raymond tungkol sa mapang-akit na litrato na ipinadala nito sa kanya. Ngunit nang tanungin ni Kai kung anong litrato ang pinag-uusapan nila, tumakbo si Raymond palayo, at hinabol siya ni Kana. Sa malapit, sinubukan ni Kai at Ik-Ika na humabol ng hininga, at pagkatapos nito, tinanong niya si Ik-Ika kung bakit niya siya hinabol ng ganon kahigpit. Bilang tugon, tinanong ni Ik-Ika kung ang sinubukan niyang sabihin sa kanya noong nakaraang gabi ay tungkol sa kanya, at nang kumpirmahin ni Kai na tama siya, sinabi ni Ik-Ika na magkakagulo kung malalaman ng mga tao, at hindi na siya makapanatili sa bahay niya. Sa pag-aakalang naiintindihan niya si Ik-Ika, sumang-ayon si Kai na baka magkakaroon ng ailangan, kaya humingi siya ng tawad sa pagpaparamdam sa kanya ng pagkakailang. Nang sabihin ni Ik-Ika sa kanya na ilihim ito, sinabi ni Kai na hindi niya sasabihin kahit kanino dahil nakakahiya. Nagulat si Ik-Ika at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Kia na siya ay nabasted. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang bombasted sa kanya, naisip ni Kia na hindi sila magkaunawaan. Kaya tinanong niya si Ik-Ika kung ano ang akala nitong sinubukan niyang sabihin sa kanya noong nakaraang gabi, at tumugon si Ik-Ika. Sinasabing isang sikreto ito na hindi niya pwedeng sabihin kaninuman. Pagkatapos nito, tinanong ni Ik-Ika kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Ngunit tumanggi si Kai na ibunyag at nagtanong tungkol sa sikreto na hindi niya pwedeng sabihin kaninuman, ngunit walang sino man sa kanila ang gustong magbunyag, kaya kumalam ang sikmura ni Kai at nabanggit na wala pa siyang nakakain buong araw. Pagkatapos kumain, nagtungo sila sa istasyon, kung saan nagsimulang mag-film si Kai kay Ik-Ika, kaya tinanong niya kung si Kana ba ang nag-reject sa kanya, ngunit sinabi ni Kai na mali siya. Matapos tanungin ng bawat babae sa kanilang grupo ng magkakaibigan, tinanong ni Ik-Ika kung siya ang salarin, at sinabing nagbibiro lang siya, ngunit ang tingin sa mukha ni Kai ay nagpamukha sa kanya na baka tama siya. Kinabukasan, sinubukan ni Kai at Ik-Ika na kumbinsihin ang kanilang sarili na maging kalmado tungkol sa isyu, at habang naghahanda ng almusal si Ik-Ika, lumabas si Kai para batiin siya. Nagulat sa kanyang presensya, halos masaksak ni Ik-Ika si Rina ng kutsilyo. Matapos subukang simulan ng usapan tungkol sa panahon, sinabi ni Ik-Ika na malapit na ang kanilang mga finals, ngunit idinagdag na hindi siya magaling mag-aral. Kalaunan sa paaralan, nilapitan ni Mio at Kana si Kai sa klase, at nang sinabi niya na hindi karaniwan ng maaga siyang pumasok, humingi ng tawad si Kai dahil hindi niya ito nahanap matapos silang magkahiwalay noong nakaraang araw. Pagkatapos ay humingi rin ng tawad si Kana at sinisisi na Raymond at Mio sa pagkasira ng araw. Habang pinapaalalahanan siya ni Mio na humingi na siya ng tawad, sinabi ni Kana kay Kai na sina Mio at Tetsuro ay nasa rin ang team na sumusubaybay, kaya humingi ng tawad si Mio kay Kai, ngunit nang sabihin itong ayos lang, tinanong ni Mio kung bakit ito kumikilos na parang clone. Kaya mabilis na sumigla si Kai at sinabing walang problema. Samantala, lumapit si Raymond kay Ik-Ika sa klase nito at tinanong kung nagpunta ito sa bayan noong nakaraang araw. Nang kumpirmahin ni Ik-Ika na oo, tinanong ni Raymond kung bakit, at sinabi ni Ik-Ika na namili siya. Ngunit sa sandaling ituro ni Raymond na nasa bayan din si Kai, nabasag ang lapis ni Ik-Ika habang bigla itong kumikinang na parang ilaw ng preno. Sa ibang lugar, nag-aalala si Kai na hindi komportable si Ik-Ika dahil sa kanya, ngunit bigla itong sumulpot sa kanyang imahinasyon, sinasabi sa kanya kung gaano rin siya kagusto. Tuwang-tuwa, niyakap niya ito at sinabing natutuwa siya na pareho sila ng nararamdaman. Gayunpaman, nang natauhan siya, napagtanto niyang si Tetsuro pala ang kanyang yakap, na nagsabi namang hindi siya sa ganoong klase ng pag-ibig. Nang marinig ito, natarante si Kai habang inihahatid sa kanya ang kanyang lunchbox at sinabing si Ik-Ika ang nagpadala sa kanya. Pagkatapos kumain, inilarawan ni Kai ang kanyang sitwasyon kay Ik-Ika bilang isang sitwasyong haka-haka gamit ang mga karakter na hindi pinangalanan, at tinanong si Tetsuro kung alam niya kung ano ang iniisip ng babae, ngunit nagkunwari si Tetsuro na wala siya sandali. Nagkataon, sinabi rin ni Ik-Ika kay Raymond ang tungkol sa kanyang sitwasyon gamit ang mga hindi kilalang karakter, at tinatanong ni Raymond kung ano ang nararamdaman ng babae para sa lalaki. Bilang tugon, sinabi ni Ik-Ika na hindi naman niya ito ayaw dahil sa tingin niya ay cute ito. Ngunit nang imungkahi ni Raymond na makipag-date siya rito, sinabi ni Ik-Ika na hindi yun ganoon ka-simple, dahil sa kalaunan ay aalis din ang babae sa bayan.
Maya-maya, habang iniisip ni Kai ang payo ni Tetsuro na huwag siyang magmadali sa mga bagay-bagay, dumating si Kana at nagtanong tungkol sa ginawa niya pagkatapos nilang maghiwalay noong nakaraang araw. Bilang tugon, sinabi ni Kai na umuwi siya dahil wala na siyang ibang magawa. Nang tanungin ni Kana kung hinanap niya ito, biglang sumulpot si Raymond na nakasuot ng kanyang swimsuit. Casual naman siyang binati ni Kai, ngunit sinabi niya na mas maganda sana ang ginawa nito. Dahil ipinapakita niya ang kanyang kaakit-akit na katawan. Gayunpaman, itinuro ni Kai na mas maganda tingnan ang mga nagiging lantad na sa kanyang lola. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Ik-Ika, ngunit sa sandaling makita niya si Kai, iminungkahi niyang umalis na sila at lumakad palayo. Maya-maya, sinabi ni Raymond kay Ik-Ika na may karibal siya, ngunit nagpanggap si Ik-Ika na hindi niya naintindihan. Nang maglaon, habang pauwi si Kai, inilarawan niya sa kanyang isip ang kanyang sarili na humihingi ng paumanhin kay Ik-Ika dahil sa pagkakakilabot niya at nagmumungkahi na magkunwari na walang nangyari, kaya bigla siyang kinilig at nagpasya na gawin itong totoo. Gayunpaman, dumating sakay ng kanyang kotse si Manami, ang kapatid ni Tetsuro, at nag-aalok na bigyan siya ng pinakamagandang biyahe ng kanyang buhay. Gayunpaman, nakaligtaan ni Kai ang pila, kaya sinabi niyang mamimili siya at sinabihan itong sumakay. Sa ibang lugar, naiisip ni Ik-Ika ang sarili na sinasabi kay Kai na bigyan siya ng oras para ay proseso ang kanyang nararamdaman dahil kakikilala pa lang nila, at habang nagpasya siyang sabihin ito sa kanya kapag nakita niya. Nagdaan si Manami sa kanya habang inilalapit si Kai. Nakikita ito, naiisip ni Ik-Ika na nakikipag-date si Kai sa ibang babae at sinisisi ang sarili sa hindi pagbibigay sa kanya ng sagot. Bigla, nagalit siya at kinontak si Rainan para i-teleport siya sa kung saan, ngunit abala si Rainan sa paglilibang sa bahay. Gayunpaman, nang bantaan niyang hindi siya papalpak sa susunod na ihulog niya ang kutsilyo kay Rainan, biglang ang bot lumitaw at pinawala siya. Maya-maya, namili si Manami at ginamit si Kai bilang taga-buhat ng mga pinamili habang dumating si Ik-Ika at namataan silang pumapasok sa Victoria's Secret Shop, kaya sinundan niya sila. Nakita niya si Manami na pinatitingnan kay Kai ang bago niyang lace na suot. Pagkatapos, nagtungo sila sa sinehan upang panuorin ang The Walking Dead, at nang umalis sila, nag-teleport si Ik-Ika kasunod nila. Maya-maya, dumating siya sa apartment kung saan sila huminto at inisip na tinatrato ni Manami si Kai na parang mabait na bata, kaya siya nagulantang. Samantala, sa apartment, sinabihan siya ni Manami na maligo at tinanong si Kai kung gusto niya itong samahan, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Kai na kailangan niyang kausapin si Ik-Ika. At sa kanyang pagtataka, nakatayo si Ik-Ika sa likuran niya at nagtanong kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Gulat, tinanong ni Kai kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit sinabi ni Ik-Ika na pinunta niya ito para iuwi. Nang subukan niyang hilahin siya palabas, sinabi ni Kai na kailangan niyang magpaalam kay Manami, ngunit galit siyang pinalo ni Ik-Ika ng kanyang bag at nagtaka kung bakit siya galit na galit. Naakit ng ingay, lumabas si Manami at tinanong si Kai kung kasintahan niya si Ik-Ika, ngunit sabay nilang itinanggi ito habang ipinaliwanag ni Ik-Ika na pinakiusapan siya ni Nanami na bantayan si Kai. Nang sabihin niya na hindi niya pwedeng hayaang manatili si Kai, sinabi ni Manami na malaya siyang mahalin ang sinumang gusto niya. Ngunit itinuro ni Ik-Ika na siya ay masyado ng matanda. Matapos magtalo ang dalawang babae ng ilang sandali, sinabi ni Ik-Ika na may tungkulin siyang panatilihing ligtas si Kai. Ngunit nang tanungin ni Manami si Ik-Ika na sabihin ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating, sumagot si Ik-Ika na walang dahilan. Nang sandaling yun, napagtanto ni Manami kung bakit magkasama ang mga Hangul. Ilang sandali pagkaraan, dumating si Tetsuro at nagulat na makita si Manami, kaya tinanong niya kung siya ang nagdala sa kanila at ipinakilala siya bilang kanyang kapatid. Matapos sabihin sa kanya na magbihis, ibinunyag ni Tetsuro na dumadalaw si Manami tuwing nag-aaway sila ng kanyang asawa. At pagbalik ni Manami, bumuhos ang kanyang luha dahil sa trahedya ng kanyang kasal. Sa kanilang pag-uwi, humingi ng tawad si Ik-Ika kay Kai at nag-alok na gagawin ng lahat para makabawi sa kanya. Pagkarinig nito, naisip ni Kai ang lahat ng gusto niyang subukan, ngunit hiniling niya na turuan siya nitong mag-aral. Nagulat sa kanyang kakatwang kahilingan, pumayag si Ik-Ika. Nang gabing yun, habang tinutulungan niya itong mag-aral, iminungkahi ni Kai na matulog na sila, ngunit pinagsabihan niya ito tungkol sa kanyang ugali, na napakapangit. Nang paalalahanan niya itong siya ang humingi ng tulong niya,
agad na pinagsisihan ni Kai na hindi na lang humingi ng ibang pabor. Kinabukasan sa eskwelahan, habang nag-aalala ang mga kaibigan ni Kai sa kanya, biglang dumating si Ik-Ika na may dalang higit pang mga libro at iminungkahi niya na mag-aral sila. Gayunpaman, sinabi ng kanyang mga kaibigan na oras ng tanghalian nila, kaya kumain sina Ik-Ika at Kai sa labas habang kinaawaan siya ng kanyang mga kaibigan. Samantala, sinabi ni Kana na natutuwa siya na hindi na mailang sina Kai at Ik-Ika, ngunit hinimas ni Tetsuro ang kanyang ulo para ipaalam sa kanya na hindi siya nandaraya ng kahit sino. Pagkatapos, patuloy na tinulungan ni Ik-Ika si Kai mag-aral, at pagkatapos ng mga pagsusulit, pumasa siya. Kaya pinuri siya ni Ik-Ika. Pagkatapos matapos ang sesyon, umuwi sina Ik-Ika at Kai, iniisip ang tag-araw tulad ng kanilang mga kaibigan. Kinabukasan, nagising si Kai na iniisip na huli na siya sa klase. Ngunit biglang nakaramdam ng pagluluwag nang maalala niyang bakasyon na pala. Pagkatapos nito, narinig niya ang boses ni Ik-Ika sa labas, kaya isinuot niya ang kanyang salamin at sumilip sa bintana, ngunit natigilan nang makita ang galaw ng kanyang figura. Saka pa lang, binati siya ni Ik-Ika, at ngumiti siya bilang tugon habang nagtataka kung kakayanin niya ang tag-araw. Pagkatapos, habang nililinis ni Kai ang lens ng kanyang kamera, lumapit si Ik-Ika, at nalula si Kai sa kanyang kalapitan. Ngunit muli siyang natauhan nang tanungin nito kung binili niya ang kamera, kaya sumagot siya na ito ay pag-aari ng kanyang namayapang lolo. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Ik-Ika, para ipakita sa kanya kung paano niya ito ginagamit, at habang nagpapaliwanag si Kai, sumulpot si Remen at sinabing unang araw pa lang ng summer break at naglalambingan na sila. Nang marinig ito, itinulak ni Ik-Ika si Kai palayo at sinabing hindi iyon ang iniisip niya. Bigla, dumating ang iba pa nilang kaibigan, at iminungkahi ni Remen na magsimula na silang mag-shoot. Ilang sandali pagkatapos, sumulpot si Remen at inihayag na tapos na siya sa script para sa araw na iyon. Nang magtaka si Tetsuro kung ano ang ibig sabihin yun, ipinaliwanag ni Remen na binabalangkas niya kung ano ang kanilang kukunan sa umaga ng araw ng shoot. Bigla, sumulpot si Ik-Ika na nakasuot ng kaakit-akit na kasuutan, at nang magtaka si Mio kung paano niya yun nakuha, sinabi ni Remen na hiniram niya yun sa cosplay club ng eskwelahan. Dahil curious, tinanong ni Ik-Ika kung mukha siyang kakaiba, ngunit mabilis na nagkomento si Kai kung gaano ito nagpapainit sa kanya, kaya nainggit si Kana. Pagkatapos nito, isinisiwalat ni Remen na kukuhanan sila ng isang eksena kung saan ang bida, na isang alien, ay makikilala ang isang Earthling na lalaki sa unang pagkakataon at may ibig. Habang ito ay ikinagulat ni Ik-Ika, sinabihan sila ni Remen na maging malikhain sa pag-arte. Pagkatapos ay tinanong ni Kana kung sino ang gaganap bilang Earth Boy, at sinabi ni Kii na kailangan niyang hawakan ang camera. Dahil siya lang ang alternatibo, sinabi ni Tetsuro na dapat siyang tumutulong sa likod ng eksena, ngunit sinubukan siyang kumbinsihin ni Kana sa pagsasabing makakasama siya sa pag-arte ng isang kaakit-akit na tulad ni Ik-Ika. Di nagtagal, nagsimula na ang pag-arte, at habang buong husay na ginagampanan ni Ik-Ika ang kanyang papel bilang isang unang beses sa Earth, namangha sina Kana at Riman sa kung gaano siya kapareho ng tunay. Bigla, sumama si Tetsuro sa eksena at lumihis mula sa script, sinasabing siya ang lalaking nakaitim. Matapos tawagin ni Remen ang pagtatapos ng eksena, nagkomento si Kai sa pagkamalikhain ni Ik-Ika sa pag-arte ng kanyang papel, at tinanong si Ik-Ika kung gusto niya ang tanawin, dahil may lawa sa malapit, tulad ng lugar na gusto niyang bisitahin. Nagulat na naaalala niya, nagpasalamat si Ik-Ika sa kanya habang nangako si Kai na patuloy na hahanapin ang pangarap niyang lokasyon. Samantala, nakita ni Tetsuro si Kana, pinapanood sina Kai at Ik-Ika, kaya sinabihan niya itong maghatid sa kanila ng inumin. Pagkway matalim siyang tiningnan ni Kana, punong-puno ng galit, at tinanong kung alam niya ang nararamdaman nito, at nang sabihin ni Tetsuro na kahit bulag ay makikita na may gusto ito sa kanya. Matapos nito, tinanong ni Kana kung tutulungan niya ito, at pumayag si Tetsuro na tulungan siya, kaya nagpasalamat siya at nangakong tutulungan din ito kung sakaling makahanap din ito ng pag-ibig. Gayunpaman, nang umalis ito, sinabi ni Tetsuro na hinding-hindi mangyayari yon, hindi niya alam na nakikinig si Mio, nang maglaon, nang matapos ni Remen ang script, inilahad niya na si Rinan ang bida sa kanilang pelikula, ngunit nang ipagpatuloy nila ang paggawa ng pelikula, umarte na naman sina Ik-Ika at Tetsuro ng taliwas sa kanilang mga karakter, kaya tinanong ni Mio kung ano ang susunod nilang gagawin, at sinabi ni Remen.
Kailangan niyang pag-isipan yun. Ilang sandali pagkaraan, gumanap si Kai bilang Earth Boy na nakatagpo sa Alien Girl at inalok siya ng matutuluyan. Matapos magpasalamat ng Alien Girl sa Earth Boy, pinutol sila ni Remen at itinuro na nasa tamang landas na sila muli. Nagreklamo naman si Kai kay Tetsuro tungkol sa pag-arte gayong sa likod ng kamera ang kanyang lugar, at sinabi ni Tetsuro na panalo yun dahil makakasama niya si Ikika sa huli. Sa pagdinig nito, napagtanto ni Kai na sinira ni Tetsuro ang kanyang papel para lang mapag-arte siya. Sa ibang lugar, tinanong ni Kana si Ikika kung paano sa tingin niya dapat magtapos ang kwento sa pagitan ng Alien Girls at ng Earth Boy, at tumugon siya, sinasabing siya. Umaasa siyang magiging masaya sila. Nang araw ding yun, lumabas si Ikika mula sa paliguan at nakita si Kai na kinukunan ng video si Rinan, kaya nang sumama siya sa kanila, ibinaling ni Kai ang kamera sa kanya at sinabing inutusan siya ni Remen na kunan ng maraming eksena ang bida habang nasasanay ito sa buhay sa Earth. Gayunpaman, inilayo ni Ikika ang kamera at tinanong si Kai kung ano ang gagawin niya kung malaman niya kung sino talaga ang bida. Bilang tugon, sinabi ni Kai na hiniling niya rito na dalhin siya sa kalawakan, ngunit sinabi ni Ikika na may mga regulasyon laban sa paggawa niyon at tinanong kung magiging maayos ba siya na makasama ang isang tao mula sa ibang planeta. Sinabi naman ni Kai na oo, basta't kaya nila siyang dalhin sa sukdulang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan sa pagbibigay ng matinding kasiyahan. Umalis si Ikika para magtimpla ng tsaa, habang si Kai, nagtataka kung anong nangyayari sa kanya. Kinabukasan, malakas ang buhos ng ulan, kaya nakatanggap ng tawag si Kana mula kay Mio, na nagsabi sa kanya na hindi sila makapag-shoot. Matapos ibaba ang tawag, naaalala ni Kana sina Ikika at Kai na nag-uusap tungkol sa pagpunta sa supermarket ng magkasama upang bumili ng ilang sangkap at grocery. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kana sa pinto ni Kai na may dalang bag na naglalaman ng lahat at sinabing galing yun sa kanyang ina. Sakto nang kinuha ito ni Kai at pinasalamatan siya, sumigaw si Ikika, kaya dali-daling pumasok si Kai upang tingnan kung anong nangyari. Pagdating sa silid, napagtanto niya na tumutulo ang bubong, kaya ipinangako niya na ipapaayos ito mamaya. Sumama pagkatapos si Kana sa kanila, at inanyayahan siya ni Ikika na samalo sa kanila sa tanghalian. Pagkatapos nilang mananghalian, si Kai, nagsimula ulit siyang mag-film kay Ikika, at nang magreklamo si Ikika, sinabi niyang ginagawa lang niya yun sa kahilingan ni Riman. Pagkatapos, iminungkahi niyang magsimula sila ng isang normal na usapan. Kaya tinanong ni Ikika si Kana kung may kapatid siya, at sinabi ni Kana na siya ay nag-iisang anak. Bilang karagdagan, idinagdag niya na hindi siya nalulungkot dahil kalaro niya si Tetsuro mula pagkabata. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Ikika na mayroon siyang nakatatanda at nakababatang kapatid na babae at ibinunyag kung gaano kakaiba ang pakiramdam na nakatira kasama ang isang lalaki. Pagkatapos nito, sinabi ni Kai sa kanila na magpatuloy, at tinanong ni Kana kay Ikika kung gaano katagal niya balak manatili sa bahay at mabilis na humingi ng paumanhin ng marealize niya kung paano yung tunog, kalaunan, pauwi na siya. Sinisisi ni Kana ang kanyang sarili dahil sa pagtatanong ng napakasamang tanong, ngunit bigla niyang napansin si Tetsuro na nakatayo sa ulan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon, at sinabi ni Tetsuro na ito ay isang pagkakataon lamang. Pagkatapos, umupo sila sa isang silungan, at tinanong ni Tetsuro si Kana kung pumunta siya sa bahay ni Kai. Bilang tugon, sinabi ni Kana na hindi sana siya pumunta at sinabing nalulungkot siya kapag nag-uusap sina Kai at Ikika. Iminungkahi naman ni Tetsuro na sabihin niya kay Kai, ngunit tumanggi si Kana, sinabing magiging alanganin ang mga bagay-bagay at kalaunan ay masisira ang kanilang pelikula. Nang tanungin ni Tetsuro kung wala siyang gagawin tungkol sa kanyang nararamdaman. Sabi ni Kana hindi niya maintindihan dahil wala siyang kasintahan. Matapos huminto ang ulan, sabi ni Kana nagpasya siyang manatiling gaya ng dati at tapusin ang pelikula para sa patas ng paaralan. Nang araw na yon, natagpuan ni Kai si Tetsuro na sinusubukang umakyat papasok sa kanyang kwarto, at kasabay nito, inabisuhan ni Rine si Ikika tungkol sa isang nanghimasok. Pagkatapos tulungan ni Kai si Tetsuro na makapasok, ibinunyag ni Tetsuro na mahal siya ni Kana, na ikinagulat niya. Nang hindi nila nalalaman, narinig ito ni Ikika sa pintuan. Pagkatapos nito, naligo si Ikika sa banyera, iniisip ang kanyang narinig, at nagtataka kung ano ang gagawin ni Kai tungkol dito.
Ngunit dahil hindi ito sinabi ni Kana, si Kai mismo, nagpasya si Ik-ika na kumilos na parang walang nangyari. Nang gabing yun, dumating si Manami sa apartment ni Tetsuro habang gumagawa ito ng miniature jet, kaya tinanong niya kung panahon na naman ng krisis sa pag-aasawa. Ngunit sinabi ni Manami na kinansela ng lahat ng kaibigan niya ang isang biyahe na dapat sana ay gagawin nila ng magkasama. Doon, napansin ni Manami na masama ang timpla ni Tetsuro, kaya tinanong niya kung nag-away sila ni Kana. Nang hindi siya pansinin ni Tetsuro, inistorbo niya ang trabaho nito at iniabot ang isang tiket papuntang Okinawa, habang sinasabi sa kanya na magsaya kasama ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, nakatanggap si Kana ng tawag mula kay Tetsuro, at sinabi niyang masaya siyang sumama sa biyahe kasama ang lahat. Ngunit nang sabihin ni Tetsuro na siya ang pagkakataong makuha si Kai, sinabi ni Kana na nagpasya siyang kalimutan na lang ito. Sa bahay ni Kai, nakatanggap din siya ng tawag mula kay Tetsuro, at narinig ni Ik-ika ang pag-uusap nila tungkol sa biyahe. Kaya tinanong niya si Kai kung sino ang kausap nito, at sinabi ni Kai na inanyayahan lang siya sa isang biyahe. Nang tanungin ni Ik-ika kung pupunta siya, sinabi ni Kai na oo at tinanong kung gusto niyang sumama, dahil doon nila ipagpapatuloy ang kanilang shooting. Nang ipakita niya kay Ik-ika ang mga larawan ng Okinawa, bigla itong nagliwanag at sumang-ayon na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa dalampasigan sa Okinawa, at nang makita ng mga lalaki si Kana na naka-swimsuit, sinabi ni Tetsuro na mukha siyang desperadong matandang dalaga. Ngunit sumagot si Kana na pinili niya ang swimsuit dahil ito ang kasalukuyang uso. Nang tanungin ni Mio kung buong katotohanan ang sinasabi niya, sinigawan siya ni Kana. Ngunit nang sabihin ni Kai na maganda ang swimsuit sa kanya, kumalma si Kana. Pagkatapos nito, hiniling ni Tetsuro na makita ang swimsuit ni Mio, ngunit sinabi niya na nakasuot siya ng sweatshirt sa ibabaw nito dahil sensitibo ang kanyang balat. Saka naman, lumapit si Ik-ika ng patakbo, yugyug ang kanyang dibdib sa paraan na napanganga si Kai. Habang tinatanong ni Tetsuro si Kai kung masaya siyang sumama sa biyahe, tinanong naman ni Riman si Kai kung ano ang tingin niya sa kanyang swimsuit, ngunit sinabi ni Tetsuro na baka magustuhan ito ng ilang matatanda. Pagkatapos, kinuha ni Riman ang kanyang kamera para mag-video habang ang kanyang mga kaibigan ay nagpakarera patungo sa karagatan at naglalaro sa ang tubig. Maya-maya, inaanunsyo niya na nasulit na nila ang dagat at iminumungkahi na magsimula na silang mag-shoot. Nagulat si Kana sa narinig, ipinunto na kara-rating pa lamang nila, ngunit sinabi ni Riman na nakaisip siya ng bagong ideya. Maya-maya nga, nag-set up sila para sa shoot, ngunit kinabahan si Ik-ika dahil nakatuon ang lahat ng mata sa kanila. Gayunpaman, nang sabihin ni Riman na dahil maganda siya, sumalungat si Kana at sinabing baka kailangan nila ng pahintulot para mag-shoot sa dalampasigan. Habang ipinapaliwanag ni Riman na walang may-ari ang dalampasigan, may dumating na ilang babae, at tinawag ng isa sa kanila si Kai sa pangalan niya noong bata pa siya. Gulat si Kai, tinanong niya kung paano siya nito nakilala sa pangalang yun, at ipinakilala niya ang sarili niya. Bilang si Kaori habang itinuturo na hindi nagbago si Kai. Bilang tugon, sinabi ni Kai na marami siyang nabago, at masaya niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga pagbabago upang ipakita sa kanya ang nawawala sa kanya. Saka naman tinanong ni Riman si Kai kung sino si Kaori, at habang sinusubukan niyang magpaliwanag, hinawakan siya ni Kaori at sinabing ito ang kanyang nobyo, na ikinagulat ng lahat. Mabilis na ipinaliwanag ni Kai na magkatabi sila dati sa elementarya, kaya pinagpares sila ng mga tao. Gayunpaman, walang hiyang itinuro ni Kaori na binigyan niya ito ng sulat noong graduation at inaangkin na siya ang kanyang unang pag-ibig. Samantala, sinulyapan ni Kai sina Ik-ika at Kana at nasalubong ng matinding mga tingin. Bigla, ang kaibigan ni Kaori na si Chihiro ay nagpakita ng interes kay Tetsuro at tinanong kung may kasintahan ba siya. Nang sabihin ni Tetsuro na wala, maligayang ipinakilala ni Chihiro ang sarili niya habang kinukuhanan ni Riman ang lahat. Nang hapon na yun, lumuhad si Kai na parang isang akusado habang kinukutsa siya ni Ik-ika at Kana tungkol sa pagkakatagpo niya sa kanyang unang pag-ibig sa dalampasigan. Nang sa wakas ay makapagsalita siya, nagtatanong siya kung bakit hindi nila siya titigilan sa pagtatanong, at biglang pinagalitan siya ng dalawang babae, na sinasabing hindi nila siya hahayaang tumakas kasama ang kanyang nakaraang pag-ibig. Habang sinusubukan ni Kai na ipaliwanag ang sarili niya, naawa sina Tetsuro at Mio sa kanya.
Pagkatapos nito, itinuro ni Mio na si Chihiro ay isang 10 at tinanong si Tetsuro kung gusto niya ito dahil nagpalitan sila ng address. Sinabi naman ni Tetsuro na hindi siya makatanggi sa mga pakiusap ng magagandang babae, ngunit sa kanyang gulat, biglang lumabas si Chihiro mula sa pinagtataguan at tinanong kung totoo ang sinabi niya. Samantala, dinala ni Raymond si Kaori para makilala ang kanyang mga kaibigan at inihayag na lilito siya sa kanilang pelikula bilang isang guest star. Gayunpaman, itinuro ni Kana na mukhang kainahinala ang sitwasyon. Noon din, tinanong ni Kaori si Kai kung siya ay pinarusahan, at nang itanggi niya ay tinanong nito kung sino sa mga babae ang kanyang nobya. Sinabi naman ni Kai na ang kanilang relasyon ay mahigpit na platonic lamang. Kaya sabi ni Kaori, hindi dapat maging problema ang pagiging niya sa pelikula kung gayon. Bigla, nakita ni Kai sina Ikika at Kana na masama ang tingin sa kanya. Kaya natarante siya at tumigil sa pagsasalita. Sa ibang lugar, nagsimulang magkasundo si Kaori at Tetsuro, nang labis na kinatakutan ni Mio. Nang gabing yun, si Ikika ay may therapy session kay Rinan, at habang nagrereklamo siya tungkol kay Kai, binigla siya ni Riman at humiling sa kanya na gumawa ng tsaa. Habang naghahanda si Ikika ng tsaa, iminungkahi ni Riman na sundin niya ang gusto niya, tulad ng ginagawa ni Chihiro at Kaori. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang shooting at pagkatapos nilang gampanan ang kanilang mga papel. Nagsabi si Kai kay Kaori na bigyan siya ng espasyo dahil mainit, pero patuloy lang si Kaori sa pangungulit sa kanya. Dahil naiirita rito, umalis si Ikika para kausapin si Rinan, habang si Chihiro naman ay patuloy sa pagpaparamdam ng labis na pagmamahal kay Tetsuro. Biglang gumawa ng dahilan si Tetsuro para umalis sa lugar at nagmamadaling bumalik sa lodge. Nang makita ito, nagkomento si Kana na akala niya ay nahulog na ang loob ni Tetsuro, pero sinabi ni Mio na may slan siyang tao, ikinagulat ni Kana. Bigla, napansin din nilang wala na sina Kai at Kaori. Samantala, huminto sina Kai at Kaori sa kung saan sa masukal na lugar, at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nila doon, sinabi ni Kaori na gusto niyang mapag-isa kasama siya. Noon din, napansin ni Kai na kakaiba ang kinikilos niya at tinanong kung bakit niya pinipilit ang sarili na makasama siya. Bilang tugon, tinanong ni Kaori kung ano ang gagawin niya kung seryoso siya. Samantala, sa lodge, sinubukan ni Tetsuro na magpalipas ng oras, ngunit sinurpresa siya ni Chihiro at tinanong kung nahanap na niya ang hinahanap niya. Balik sa gubat, napansin ni Kai na masyado na silang matagal na magkahiwalay, ngunit sinabi ni Kaori na hindi mahalaga ang oras. Nang idinagdag niya na walang nagugustuhan si Kai, nilinaw ni Kai na sinabi lang niya na wala siyang nililigawan. Pagkatapos nito, inihayag niya na may nagugustuhan siya, na ikinaluhan ni Kaori. Sa lodge, sinubukan ni Tetsuro na makawala kay Chihiro at tinanong kung siya'y nabaliw na, ngunit sinabi ni Chihiro na hindi na niya mapigilan ang sarili dahil sa pananabik niya sa kanya. Bigla, nadaig niya si Tetsuro at lumapit para halikan, ngunit tinaboy siya ni Mio sa pamamagitan ng sipa, at bumagsak siya kay Rinan. Gayunpaman, nabuwal si Mio kay Tetsuro pagkatapos ng pag-atake, bahagyang nailantad ang dibdib niya sa proseso. Samantala, sa kagubatan, hinahanap ni Kana at Ikika si Kai, at maya-maya, nakita siya ni Ikika na kausap si Kaori. Nang sinusubukan ng suyuin ni Kaori si Kai, ginambala sila ni Ikika. Habang sinusubukan ni Kai ipaliwanag ang nangyayari, biglang humingi ng tawad si Ikika at tumakas upang maiwasang ipahayag ang kanyang tunay na damdamin. Sa ibang bahagi ng dalampasigan, sinusubukang humabol ng hininga sina Tetsuro at Mio, at habang nagkokomento si Tetsuro na masyadong agresibo si Chihiro, sinabi ni Mio sa kanya na huwag sabihin kahit kanino na nakita niya ang kanyang puwet. Pagkatapos ay nagkunwari si Tetsuro na wala siyang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin at iminungkahi na bumalik sila sa set bago magalit si Rinan. Gayunpaman, sinabi ni Mito sa kanya na mauna na dahil kailangan niyang bumalik sa silid. Ilang sandali pagkatapos, bumalik sina Kai at Kaori sa dalampasigan, at tinanong ni Kana kung ano ang ginawa nila. Mabilis na sinabi ni Kaori na tinuturuan siya ni Kai ng ilang acting mga tip. Sinusuportahan siya ni Kai at nagtanong tungkol kay Ikika, kaya dumating si Tetsuro at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Dahil mukha siyang ubos na ubos ang lakas, tinanong siya ni Kai kung may nangyari, ngunit sinabi niyang walang nangyari. Pagkatapos nito, dumating si Ikika, at sinubukan ni Kai na ipaliwanag ang sarili,
ngunit iminungkahi ni Ik-ika na ituloy na nila ang pagpepelikula. Maya-maya, kinuna nila ang isang eksena kung saan hinarap ni Kaori si Ik-ika. Bigla, inagaw ni Ik-ika ang hawak ni Kaori at hinawakan siya mula sa likod. Kaya, lumihis si Kaori mula sa script at tinanong si Ik-ika kung gusto niya si Kai. Nang marinig ito, pinutol sila ni Rinan at iminungkahi niya na sila ay kunan ng eksena mula sa ibang anggulo. Biglang hinabol ulit ni Chihiro si Tetsuro at nagkomento si Kana na isa siyang cute na agresibo. Nang idinagdag niya na perpekto silang magkatambal para kay Tetsuro, bumaba ang kalooban ni Mio at sinabi niya na huwag sabihin kay Tetsuro. Pagkatapos nito, hiniling ni Rinan kay Mio na kunin ang reflector at iminungkahi na ipagpatuloy nila ang pagkuha ng pelikula. Nang gabing yun, napagtanto ni Kana na hindi pa bumabalik si Tetsuro, at pati si Mio ay umalis na rin pagkatapos nilang matapos mag-film. Kaya chinek niya ang kwarto ni Kai, ngunit wala siya roon. Doon lumitaw si Kimon at sinabing dali-daling umalis si Kai para makita si Kaori. Pagkarinig nito, sinabi ni Kana na matagal na niyang alam na gusto siya ni Kai, ngunit sinabi ni Rinan na hindi, dahil kaya niyang sabihin ang nararamdaman nito sa pagtingin lang sa kanya. Kaya tinanong ni Kana si Rinan na sabihin sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman ni Kai, at iminungkahi ni Rinan na magkaroon sila ng mahabang usapan. Samantala, nagtungo si Kai sa isang hotel sa bayan kung saan sinabi ng resepsyonista sa kanya na wala si Kaori ngunit idinagdag na nag-iwan ito ng mensahe para sa kanya. Kasabay nito, tumakbo si Tetsuro sa paligid ng lungsod at huminto sa isang eskinita habang sinusubukang iwasan si Chihiro. Bigla, narinig niya ang boses nito at nakita si Mio na sumisilip mula sa isang sulok, kaya tinulungan siya nitong magtago habang tumakbo si Chihiro. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Tetsuro si Mio sa muling pagligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Mio na siya ang magbabayad. Siya pabalik para sa pagtago niya ng sikreto. Noon din, nakita sila ni Chihiro at iminungkahi na magsaya sila sa natitirang bahagi ng kanilang date. Habang namangha si Tetsuro dito, kinaladkad siya ni Chihiro, ngunit hinawakan ni Mio ang isa pa niyang braso at tumangging pakawalan siya. Sa ibang lugar, nakilala ni Ik-ika si Kaori at tinanong kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Kai, at biglang sinabi ni Kaori na gusto niya ito. Nang mamangha si Ik-ika pagkarinig nito, tinanong ni Kaori si Ik-ika kung ano ang gagawin niya kung seryoso siya dito. Pagkatapos ay tinanong ni Ik-ika si Kaori kung niloloko lang siya nito. Ngunit sinabi ni Kaori na medyo naiinggit lang siya dahil nabasted siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Kaori na si Kai, binanggit na may gusto siya at sinabing siya ang taong yun. Nang mamangha si Ik-ika rito, sinabi ni Kaori na kilala niya si Kai mula pa pagkabata. Maya-maya, umalis siya, at dumating si Kai, na nagsabing pinapante siya ni Kaori roon. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit nandoon din siya, ngunit hindi siya makasagot. Samantala, sa lodge, matapos makainom ng maraming lata ng beer, sinabi ni Rema na ibubunyag niya kung ano talaga ang nararamdaman ni Kai kung magsusuot siya ng isang kasuotan. Sa isang lugar sa syudad, ibinunyag ni Mio na siya ay isang nudista at idinagdag na ang kanyang pamilya ay ganoon na simula pa noong bata siya. Habang siya ay umiiyak, ipinagtapat niya na napagtanto niya na ito ay abnormal noong nagsimula siya sa elementarya. Ngunit labis siyang nahiya na sabihin ito kahit kanino. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na madalas niyang nakakalimutang isuot ang kanyang panloob na pananamit at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na baguhin ang masamang ugali, paulit-ulit niya itong nagagawa. Kaya nagpasya siyang huwag ng mamukod-tangi para hindi mapahiya. Gayunpaman, nang nagsimulang makipag-usap ang kanyang mga kaibigan sa kanya, sinikap niyang mabuti na ilihim ito sa kanila. Habang umiiyak siya, iminungkahi ni Tetsuro na magtabi siya ng ekstrang gamit sa kanyang bag kung palagi siyang nakakalimot at idinagdag na ang pag-aalala ay walang malulutas. Sinabi naman ni Mio na nag-aalala siya na baka kamuhian siya ng kanyang mga kaibigan dahil dito, ngunit tiniyak ni Tetsuro sa kanya na mapagkakatiwalaan niya ang mga ito. Nang tulungan niya siyang makatayo, at hinawakan ang kanyang kamay, inamin ni Mio na mahal niya ito. Sa ibang dako, tinanong ni Kai si Ik-ika kung ano ang nangyari kay Kaori at ipinahayag ni Ik-ika na humingi siya ng tawad. Gayunpaman, sinisisi ni Kai ang kanyang sarili dahil hindi niya nahawakan ng maayos ang sitwasyon. Bigla, nakita nila ang isang dambana na umiilaw sa likuran nila at habang silang dalawa ay humanga sa tanawin, sabay silang naghawak kamay. Kinagabihan, humagulgol si Chihiro dahil sa pagpapahiya niya sa sarili dahil sa isang lalaki,
habang sinisikap ni Kaori na aliwin siya. Samantala, habang pabalik sila sa lodge, sinabi ni Mio kay Ikika na hindi niya kailangang sabihin kung ano ang nararamdaman niya dahil alam na niya. Kasabay nito, habang pabalik sina Kai at Ikika sa lodge, sinabi niya na siya. Nagtataka kung ano ang ginagawa ni Tetsuro, at sinabi ni Kai na malamang hinahabol pa rin siya ng pag-ibig ng kanyang buhay. Biglang tumigil si Kai at sinabing ayaw niyang mahabol, pero gusto niyang humabol sa isang taong gusto niya. Pagkatapos nito, tinanong ni Kai kung magiging hindi komportable si Kichika sa kanyang nararamdaman, pero sinabi ni Kichika na hindi. Kaya lumapit siya kay Kichika, at habang maghahalikan na sana sila, dumating si Kana na nakasuot ng pusa at nakaistorbo sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Kai kung nasaan sila habang kinukuhanan sila ni Reimu. Sumama sina Tetsuro at Mio sa kanila, na lalong nagpagalit kay Kana dahil siya ang naiiba. Sa huling araw ng kanilang bakasyon, isinagawa ni Kaori ang kanyang huling eksena at inihayag na mayroon silang tren na kailangang abutan. Pagkatapos ay nagpaalam siya at sinabing gusto niyang mapanood ang pelikula kapag tapos na sila. Pagkaalis nila, tinanong ni Ikika si Kai kung mamimiss ba niya ang una niyang pag-ibig, ngunit sinabi niyang hindi ito ang iniisip niya. Noon din, inanunsyo ni Reimu na tapos na sila sa pagkuha ng pelikula para sa araw na yun at iminungkahi na mag-enjoy sila sa dalampasigan. Nang gabing yun, patuloy na iniisip ni Kai kung gaano na siya kalapit sa pagtupad ng kanyang mga pangarap bago ito naging hadlang si Kana dahil sa kanyang kakulangan sa kasanayan. Matapos ito, nakita niya ang isang larawan na kinuha nilang lahat ng magkasama sa dalampasigan. Samantala, iniisip ni Ikika ang kanyang dahilan ng pagpunta sa planeta at nag-aalala na baka nalilihis na siya ng pansin. Bigla, sinubukan niyang i-activate ang Tainan, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Kinabukasan, habang gumagawa ng pelikula sina Kai at Tetsuro gamit ang isang miniature na lungsod, dumating si Ikika na may dalang tasa ng gatas at hinain kay Tetsuro. Ngunit nang subukan niyang hainan si Kai, nagdikit ang kanilang mga kamay at nagtagal ng kaunti, na nagpataka kay Tetsuro kung nagkakamabutihan na ba sila. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis para balikan ang labada at sinabi sa mga bata na magsaya, kaya tinanong ni Tetsuro si Kai kung may nangyari at sumagot ito na wala pang nangyari. Nang subukan niyang umiwas sa karagdagang tanong, hinawakan ni Tetsuro ang kanyang damit at tinanong siya para sa mga detalye. Samantala, lumabas si Ikika at nakita si Reimu na may sira, kaya tinanong niya kung saan ito galing. At kung bakit ito kumikilos ng kakaiba. Gayunpaman, di nagtagal ay nalibang siya, iniisip si Kai, kaya mabilis na umalis si Rinan. Sa silid ni Kai, sinubukan niyang patahimikin si Tetsuro matapos sabihin dito na muntik na niyang mahalikan si Ikika. Pagkatapos nito, sinabi ni Tetsuro na naaawa siya kay Kana, dahil lumalaban ito sa isang laban na wala ng pag-asa at wala siyang magawa tungkol dito. Nang ipaalala ni Tetsuro kay Kai na gusto siya ni Kana, tinanong ni Kai kung sinusubukan itong ipaglapit sila at humingi ng paumanhin sa pagtanggi ng maaga. Biglang sumulpot si Kana at ipinahayag na dumating na ang nabuong pelikula. Nang sumulpot si Mio pagkatapos niya, nagulat ang mga lalaki nang makita ang bago nitong buhok. Kaya, ipinaliwanag ni Mio na ginupit niya ang kanyang buhok, dahil mainit ang panahon at nagtanong kung mukha bang kakaiba. Habang natulala si Tetsuro sa pagtingin sa kanya, sumagot si Kai, na sinasabing maganda siya. Pagkatapos nito, dumating si Ikika sa itaas at nagbigay komento sa bagong hitsura ni Kai. Nang imbitahin sila ni Kei na pumasok upang tingnan ang test reel ng kanilang pelikula, mabilis na pumasok si Kana habang huminto si Mio sa tabi ni Tetsuro at sinabi rito na suot niya ang kanyang chick hammock sa pagkakataong ito. Sa ibang lugar, nakilala ni Reimu si Manami, na lubos na nagulat na nag-aaral pa rin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Reimu na magiging bata siya magpakailanman. Matapos ito, tinanong ni Manami kung bakit siya nagpakita, at iniabot ni Reimu sa kanya ang isang kwaderno habang sinasabing kailangan niya ang tulong nito. Sa pagbukas ng aklat, nakakita si Manami ng diagram ng komplikadong love cycle na nangyayari sa grupo ng kaibigan ni Reimu. Samantala, nang umuwi si Mio, sinabi ni Kana kay Tetsuro na nagbago si Mio at tinanong kung alam niya kung anong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Tetsuro na wala siyang ideya. Pagkatapos, habang sabay silang naglalakad pa uwi, sinabi ni Tetsuro na excited siya. Ngunit sinabi ni Kana na may paparating na festival at iminungkahi na magkasama silang pumunta,
tulad ng ginawa nila noong nakaraang taon. Pagkatapos, pinag-usapan niya ang yukata na plano niyang suotin, ngunit nang haplasan ni Tetsuro ang kanyang ulo, tinanggal niya ang kamay nito at sinabi sa kanya na ilagay ito sa tamang lugar. Mamaya sa araw na yon, habang nagtatrabaho si Kai sa mga pelikula, nakita niya ang kanyang unang larawan ni Ikika at nagtaka. Kung nahulog ang loob niya sa unang tingin. Nang mga sandaling yon, napansin niya ang ilang kuha mula sa gabing lumabas siya para mag-shoot, ngunit tinawag siya ni Ikika para maghapunan. Pagkaraan ng ilang panahon, kinalikot ni Rinan ang terminal at hindi sinasadyang nag-trigger ng distress signal na ipinadala palabas ng Earth. Sa araw ng pista, nakilala ni Kana at Mio si Tetsuro, na pinuri ang kanilang itsura, ngunit tinapakan ni Kana ang kanyang paa bilang ganti. Habang sinasabi ni Mio na maging tapat sa kanya sa susunod, biglang namula si Kana sa sandaling dumating sina Kai at Ikika. Humanga sa kanyang itsura, pinuri ni Tetsuro at Mio si Ikika habang nakaramdam si Kana na napag-iwanan. Kaya hinawakan ni Tetsuro ang kanyang buhok, ngunit sinigawan niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa festival ground, at labis na nabigla si Ikika dahil ito ang una niyang pagkakataon. Pagkatapos, iminungkahi ni Kai na maglakad-lakad sila, ngunit sinabi ni Kana na kailangan muna nilang gawin ang isang bagay. Makalipas ang ilang sandali, kumuha sila ng pagkain sa festival at kumain. Pagkatapos nito, inikat nila ang festival grounds habang naglalaro ng mga laro, habang kinukuhanan ni Kai ng video si Ikika na labis na nagre-react sa bawat hintuan. Sa sandaling yun, lumitaw si Rinan sa frame ng camera, na ikinagulat ni Kai. Nang sabihin ni Ikika kay Rinan kung gaano siya kasaya, sinabi ni Rinan na hindi nila lubos na may enjoy ang festival hanggat hindi nila nasusubukan ang isang pagsubok ng katapangan. Litong-lito, tinanong ng kanyang mga kaibigan kung paano yun ginagawa, at sabi ni Rinan, kailangan nilang umakyat sa mga nakakatakot na hagdan para mag-iwan ng kung ano sa templo sa tuktok at bumalik. Nang sabihin ni Mio na ayaw niya ng nakakatakot na bagay, sinabi ni Rinan na ipapares sila sa pamamagitan ng loterya. Bigla, inisip ni Kana at Kai kung ano ang gagawin nila kung mapares sila sa kanilang mga crush, kaya sila'y nagkaroon ng matinding sigla para sa pagsubok. Pagkatapos ng loterya, sabay na hinanap ni Kai at Kana ang kanilang daan sa dilim. Bigla, halos maidikit ni Kai si Kana sa dingding at sinabing may insektong lumapag sa kanya. Sa ibang lugar, nagsimulang hindi mapakali si Mio at sinabing akala niya'y may nakita siyang mga multo at halimaw. Ngunit naglakad sina Ikika at Rinan sa dilim na parang wala lang, at ipinaliwanag ni Ikika na mga halimaw ay imahinaryong nilalang na nilikha ng mga tao dahil sa kanilang takot. Bigla, lumingon si Ikika at napagtanto niyang mag-isa siya. Hindi alam na nagtago si Remen sa malapit at kinukuhanan siya ngayon habang natataranta. Maya-maya, pagdating ni Tetsuro at Mio sa templo at pagkumpleto sa kanilang hamon, isang nakakatakot na karakter ang lumitaw sa likuran nila at labis silang tinakot. Narinig naman ni Kai at Kana ang sigawan nila, kaya kumapit si Kana sa kanya. Nang marinig ni Ikika ang sigaw, nagtaka siya kung ano ang nangyari kay Remen. Samantala, sa templo, mabilis na tumayo si Tetsuro, na bumagsak kay Mio dahil sa gulat. Noon din, napagtanto niyang si Monami lang ang nagpapanggap para maging isang multo, kaya siya ay nawala ng malay habang kinukunan sila ni Remen mula sa pinagtataguan nito. Sa ibang lugar, habang mahigpit na kumakapit si Kana kay Kai at sinusubukang magsalita, bigla niyang narinig si Ikika na sumisigaw sa malapit at iniwan si Kana upang iligtas siya. Habang nakatayo si Kana doon na labis na nalulungkot, dumating sina Tetsuro at Mio at nagtanong kung nasaan si Kai. Samantala, biglang lumitaw si Rinan kay Ikika at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa distress signal. Nang sabihin ni Rinan na hindi ito maaaring patayin, tinanong ni Ikika kung kailan darating ang tulong, at isang malaking pod ang biglang lumitaw at tumutok kay Ikika. Habang sinusubukan niyang ipaalam na isang pagkakamali ang signal, ang pod ay nagbago at sinubukang kunin siya. Sa kabutihang palad, hinablat siya ni Kai habang pareho silang tumatakas mula sa lugar. Bigla, hinabol sila ng pod, kaya huminto sa pagtakbo si Ikika at inutusan si Rinan na tawagan si Rena. Nagulat si Kai at tinanong kung ano ang balak niya, at sinabi niya rito na tumakbo, ngunit tumanggi si Kai, sinabing hindi niya kayang iwanan ang mahal niya. Noon din, sumalakay ang pod,
ngunit sinalag ni Kai ang atake gamit ang isang patpat at natangay siya pababa ng bangin. Sa kabutihang palad, isang hovercraft na pinapamahalaan ni Rinan ang biglang lumitaw at nasalo siya. Ngunit nang makita ni Kai na hawak si Ik-Ika, kinontrol niya ang hovercraft at ibinangga ito sa barko. Matapos nito, nasalo niya si Ik-Ika habang ligtas silang lumapag sa isang panangga. Nang ang barko nawalan ng kuryente, humingi ng tawad si Ik-Ika kay Kai, at dumating ang kanilang mga kaibigan. Nang tanungin ni Kai kung bakit siya humihingi ng tawad, sinisisi ni Ik-Ika ang sarili niya sa lahat ng nangyari, at bigla nilang narinig si Mon-Ami na tinatawag sila. Bigla, ini-teleport sila ni Ik-Ika sa lugar kung saan bumagsak ang kanyang barko, ikinagulat nilang lahat nang gawin niyang makikita ang hindi nakikitang barko. Naalala naman ni Kai ang nangyari ng gabing yun habang ipinapaliwanag ni Ik-Ika na dumating siya sa Earth gamit ang isang barko. Nag-transform siya sa kanyang totoong anyo at ibinunyag na hindi siya mula sa Earth. Ilang sandali pagkatapos noon, tiningnan nila ang loob ng barko, at nagkomento si Rina na hindi gumagana ang mga kontrol. Ibinunyag naman ni Ik-Ika na napasok siya sa isang aksidente, kaya hindi gumagana ang mga sistema ng barko. Nang idinagdag niya na plano niyang manirahan sa Earth, tinanong ni Mio kung yun ba ang dahilan kaya siya pumunta sa bahay ni Kai, ngunit sinabi ni Ik-Ika na may iba pang dahilan. Bigla, tinanong ni Tetsuro tungkol sa pod, at ipinaliwanag ni Ik-Ika na ito ay isang emergency rescue pod na dumating upang iligtas siya matapos magpadala ng senadorias ng pagkabalisa. Tinatanong naman ni Mio si Ik-Ika kung ayaw ba niyang iligtas, at sumagot siya, sinasabing gusto niyang manatili sa Earth. Kaya, tinanong ni Rinan kung bakit, at ipinaliwanag ni Ik-Ika na may isang lugar na hinahanap niya. Narinig ito, siniguro ni Kai sa kanya na hindi nila sasabihin kanino man na siya ay isang alien. Ngunit nang tanungin ni Ik-Ika tungkol sa mga lalaking nakaitim, sinabi ni Kai na hindi sila totoo. Matapos humingi ng tawad sa kanila sa pagdulot ng gulo, itineleport niya sila pabalik sa lungsod. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Ik-Ika kay Kai na mayroon siyang sasabihin, ngunit nang simulan niyang magkwento tungkol sa gabing siya lumapag, sinabi ni Kai na naaalala niya kung paano niya iniligtas ang kanyang buhay. Idinagdag ni Ik-Ika na pinagaling niya ito gamit ang teknolohiya mula sa kanyang planeta, na maaaring magkaroon ng mga side effect. Nang humingi siya ng tawad, sinabi ni Kai na huwag na siyang mag-abala dahil masaya siya na ito ang nagdala sa kanya rito. Nang gabing yun, sinabi ni Ik-Ika kay Rina na ang pulisya ng Federation sa kanyang planeta ay maaaring magpadala ng mag-iimbestiga at maaaring magdulot ng gulo kapag sila malaman na nasira ang kanilang kapsula. Kinabukasan, nagising si Kai na nag-aalala tungkol sa pagbalik ni Ik-Ika sa kanyang planeta, at nang lumabas siya, nakita niya si Ik-Ika na palabas upang hanapin ang lugar ng kanyang pangarap. Pagkalabas, naisip ni Ik-Ika na magpadala ng senadorias upang makauwi at maiwasan ang pagdudulot ng abala sa lahat. Kalaunan, binisita ni Mio, Kana, at Tetsuro si Kai, na siyang nagkukwento sa kanila tungkol sa pakikipagsapalaran ni Ik-Ika. Matapos pag-usapan kung bakit ayaw niya ng kanilang tulong, iminungkahi ni Kai na mag-film sila. Di nagtagal, habang tinutulungan si Kai, naalala ni Kana ang unang beses na nailipat si Kai sa kanilang paaralan matapos niyang mawalan ng mga magulang. Nahulog ang loob niya rito sa unang tingin, at napagtanto niya na pareho pa rin ang kanyang ngiti mula sa araw na yon. Kinabukasan, habang naghahanda si Kai para mag-shoot, dumating si Ik-Ika, kaya tinanong niya kung lalabas ulit ito para hanapin ang pangarap nitong lugar. Nang kumpirmahin ito ni Ik-Ika, nag-alok si Kai ng tulong, ngunit tinanggihan niya ang tulong nito at naglaho bago pa siya makapakiusap. Nang maglaon sa araw na yon, dumating si Tetsuro dala ang pakwan para ibahagi kay Ik-Ika, ngunit wala sa mood si Kai para samahan, kaya tinanong ni Tetsuro kung bakit hindi niya tinutulungan si Ik-Ika. Bilang tugon, sinabi ni Kai na tinanggihan nito ang kanyang tulong at inihayag na pupunta siya sa bayan para mag-shoot. Pagkatapos ay sinabihan niya si Tetsuro na ikandado ang pinto at iwan ang susi. Kapag paalis na siya, gayunpaman, umupo si Tetsuro para manood ng mga pelikulang ginawa nila, at maya-maya lang, dumating din sina Kana at Mio na may dalang pakwan. Nang makasama na ng mga babae, tinulak siya ni Kana mula sa upuan, ngunit natauhan nang makita ang mga video ni Kai at Ik-Ika. Nang tanungin ni Mio si Kana kung maayos lang siya, humingi ito ng paumanhin at iminungkahi na kainin na nila ang pakwan. Sa isang lugar sa lungsod,
habang nagtatampo si Kai ng mag-isa, dumating si Raman at nagtanong kung makikipag-date ba siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Kai na mas gugustuhin niyang sumama sa book club ng kanyang lola. Pagkatapos ay nahulaan niya na nagtatampo si Kai dahil may nangyari sa kanila ni Ikika, at kinumpirma ito ni Kai sa pagsasabing hindi alam ni Ikika ang nararamdaman niya. Bilang tugon, si Raman, nagtatanong kung alam niya ang naramdaman ni Ikika nang umalis siya sa kanyang planeta patungong Earth at ipinararamdam sa kanya na nagiging makasarili siya. Dahil nagtataka, tinanong ni Kai sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi nito sa kanya na pag-isipan kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Kaya kinuha ni Kai ang kanyang kamera at sinabing tututukan niya ito. Ilang araw pagkaraan, nang lumabas si Ikika, nakasalubong niya si Kana, na nagtanong naman kung babalik na siya sa kanyang planeta matapos matagpuan ang kanyang pangarap na lugar. Nang hindi na naghihintay ng sagot, sinabi ni Kana na ayos lang sa kanya at idinagdag na mas magiging masaya siya kung alam niyang wala na ang kanyang karibal. Matapos ito, sinabi ni Kana na alam niyang gusto rin ni Ikika si Kai, ngunit hindi niya ito sinabi kay Kai dahil hindi niya ito maaaring makasama habang buhay. Nang akusahan niya si Ikika ng paggamit sa paghahanap niya bilang dahilan para makalayo kay Kai, sinabi ni Ikika na wala siyang pagpipilian. Gayunpaman, iginiit ni Kana na sabihin niya kay Kai na gusto niya ito at sinabi niyang wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Kai dahil sa ugali nito. Kaya, tinanong ni Ikika kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinabi ni Kai sa kanya na alamin na lang niya mismo at tumakbo palayo. Pagkatapos, huminto si Kana at sinubukang huminga ng malalim, ngunit napansin niyang nakatayo si Tetsuro sa malapit, kaya tinanong niya kung nag-e-enjoy ito na panoorin siyang ma-reject. Bigla, nagsimula siyang umiyak, kaya sinubukan ni Tetsuro na aliwin siya, ngunit sinabi niyang mahal niya si Kai. Samantala, nagtatago rin si Miu sa malapit at umiiyak din. Maya-maya, nakita ni Ikika si Kai na kumukuha ng litrato ng isang lawa na may mga puno sa malapit, at nang makita siya nito, mabilis niyang itinago ang kamera. Ngunit, sabi ni Ikika, alam niyang hinahanap nito ang lugar dahil sa kanya. Noon din, umamin si Ikika na naisip niyang bumalik sa kanyang planeta para maiwasan ang pagdudulot ng gulo sa lahat, ngunit hindi niya kaya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Kai kung ayos lang na isa siyang alien at kung maaari niyang sabihin dito na gusto niya ito. Bilang tugon, sabi ni Kai na hindi niya kaya, ikinagulat ni Ikika, ngunit nang sabihin nito na siya ang unang magsasabi, sumagot siya ng nakangiti. Kai, pagkatapos ay ipinagtapat ang pag-ibig niya rito, at naghalikan sila habang kinukuhanan sila ni Reimu mula sa kabilang panig ng lawa. Kinabukasan, nagising si Kai na hinahalikan ni Rin ang kanyang mga labi at inakala niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari, ngunit dumating si Ikika na may dalang kumot at sinabing lalamigin siya kung patuloy siyang matutulog sa labas. Kaya, umupo siya sa tabi niya at ibinalot ang kumot sa kanilang dalawa habang sinasabi ni Kai na napanaginipan niya na nagsimula silang maging magkasintahan. Bilang tugon, sinabi ni Ikika na hindi ito panaginip at ipinahayag na ipinaunawa ni Kana sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman niya. Pagkatapos nito, binisita ni Tetsuro si Kana, na medyo masama ang pakiramdam, at naghinagpis siya tungkol sa kanyang hitsura. Nang sinubukan ni Tetsuro na pag-aanin ang kanyang loob, naghagis si Kana ng unan sa kanya at nagtanong kung tinawagan niya ang lahat. Sabi naman ni Tetsuro, sinabi niya sa lahat na may sipon ito sa tag-araw. Pauwi, naalala ni Tetsuro kung paano niya halos ipagtapat ang kanyang damdamin kay Kana, ngunit umalis ito at sinabi sa kanya na huwag siyang sundan. Samantala, naiisip ni Mio ang unang beses nilang pagkikita ni Tetsuro, nang ipakilala siya ni Kana sa kanya nang maging kaklase sila. Di nagtagal, lumabas si Kana at nakasalubong si Tetsuro at sinabi rito na papunta siya sa bahay ni Kana. Kaya naman, pinayuhan siya ni Tetsuro na huwag na at sinabing tumanggi itong makipagkita sa kanya. Nang marinig ito, Mio nagtatanong kung gutom ba siya dahil gumawa siya ng cake para sa sarili niya at ayaw niyang masayang ito. Kalaunan, habang si Kai ay nag-aayos ng ilang pelikula, inihain ni Ikika sa kanya ang ilang tsaa at samandal sa kanya habang sinasabing gusto niya ang pagyayakapan. Nang tanungin niya si Kai kung nakakaabala ba ito sa kanya, sinabi ni Kai na gusto rin niya ang pagyayakapan, at habang susubukan nilang maghalikan, napansin nilang kinukuhanan sila ni Rayman, kaya natarante sila. Sinabi naman ni Rayman sa kanila na huwag siyang intindihin at tinanong kung sila na ba. Habang nagpapanak si Kai, binigyan sila ni Rayman ng proteksyon at hiniling ang kanilang kabutihan.
Sa ibang lugar, nakaupo sina Tetsuro at Mio sa ilalim ng kubo, at habang kumakain sila ng cake, nagkomento siya kung gaano kasarap ito. Bilang tugon, sinabi ni Mio na ito lang ang meron siya para hindi tulad niya, na pangarap ng bawat babae. Pagkatapos nito, tinanong ni Mio kung bakit niya inimbitahan si Ikika na sumama sa kanilang pelikula, at sumagot si Tetsuro na ginawa niya yun dahil iyon ang gusto ni Kai. Narinig ito, tinanong ni Mio si Tetsuro tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Kana, ngunit nagkunwari si Tetsuro na wala siyang ideya sa ibig sabihin nito. Kaya tinanong ni Mio kung bakit siya nagsisinungaling sa sarili niya at ipinaalala sa kanya kung paano niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung may sagot na ba siya para sa kanya, at sinabi ni Tetsuro na hindi naman niya ito ayaw. Narinig ito, nagpaalam si Mio, na iwan si Tetsuro na pag-isipan ang kanilang komplikadong pag-ibig. Siklo. Pagkatapos ay nagalit siya at ibinuhos ang galit sa harang. Sa bahay ni Kai, tinanong niya si Ikika kung gusto nitong maglakad-lakad kasama siya, at pagkatapos nitong pumayag, tumayo sila sa isang mataas na lugar at tinanaw ang syudad. Pagkatapos ay inalok ni Kai na tulungan si Ikika na hanapin ang kanyang pangarap na lugar, ngunit kumapit ito sa kanya at sinabing kahit na ito ang dahilan kung bakit siya dumating sa lugar, ang gusto niya lang ngayon ay makasama siya at gawin ang pelikula kasama ang kanilang mga kaibigan. Sinabi naman ni Kai na umaasa rin siyang magsimula ng isang bagay gamit ang kanyang kamera at itinuro na sila ay magkatulad. Samantala, sa apartment ni Tetsuro, naglagay siya ng ilang plaster sa kanyang binti habang tinanong ni Maname kung bakit siya tahimik mula nang bumalik siya. Nang hindi siya pinansin ni Tetsuno, itinuro nito na walang magbabago kung patuloy siyang magkukunwaring maayos kahit hindi naman. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Tetsuro na huwag siyang sermonan, dahil nasa apartment niya ito dahil nag-away sila ng kanyang kasintahan. Nang simulan niyang kutsain si Tetsuro sa pagiging single nito, sinabihan siya ni Tetsuro na umalis, kaya inimpake ni Maname ang kanyang bag at umalis. Pagkatapos, nakatanggap si Tetsuro ng tawag mula kay Kai, na nagtanong kung interesado siyang gumawa ng photoshoot kasama niya kinabukasan. Nang sabihin ni Kai na nandoon din si Ikika, tinanong ni Tetsuro kung sila na, at kinumpirma ni Kai na sila na nga. Pagkatapos nito, tinanong ni Tetsuno ang tungkol kay Kana, ngunit sinabi ni Kai na plano niyang ipaliwanag ang tunay niyang nararamdaman kapag nagkita-kita silang lahat. Nasaktan sa narinig, ibinaba ni Tetsuro ang tawag at bumagsak. Nang maglaon, nagkita sina Tetsuno at Kana sa isang lugar, at nang tanungin niya kung bakit siya nito tinawagan gayong kagagaling lang niya sa sipon. Sinabi naman ni Tetsuno na mukha na siyang mas maayos at binanggit kung paano sila dating nagpupunta sa iisang lugar para maglaro. Nang marinig ito, sinabi ni Kana na alam niyang hindi siya nito tinawagan para pag-usapan ang nakaraan at tinanong kung ano ang nangyari sa binti nito. Bago pa man magsalita si Tetsuno, sinabi niya rito na huwag nang pag-usapan si Kai, dahil alam na niyang nadala na siya sa buhay sa kalsada. Nang manahimik si Tetsuno sandali, nagsimula na siyang umuwi. Pagkatapos, inamin ni Tetsuno ang kanyang damdamin para sa kanya, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Kana, kaya hinimas niya ang ulo nito para pakalmayin, ngunit nagalit ito lalo at tumakbo palayo habang si Tetsuro napaluhod. Bigla, niyakap siya ni Mio mula sa likod at sinubukang pasayahin. Samantala, inisip ni Kana ang mga alaala niya kay Kai at tumakbo ng diretso sa bahay nito, kung saan niya ito natagpuang kumakain ng pakwan. Pagkatapos, inalok siya ni Kai ng pakwan, ngunit hindi niya pinansin ang alok at umamin na mahal niya ito. Bilang tugon, humingi ng paumanhin si Kai at sinabing mahal niya si Ikika. Pagkatapos ay sinabi ni Kana na alam niya at pinasalamatan siya sa pakikinig. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na magtrabaho sila sa pelikula. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kapatid ni Ikika, si Imika, sa bahay at sinabing hinahanap niya si Ikika simula nang umalis ito. Nawawala. Nagulat, sinabi ni Ikika na hindi siya nawawala, ngunit nang ituro ni Emeka na nagpadala siya ng signal ng pagkabalisa, sinabi ni Ikika na isa itong pagkakamali. Pagkatapos, tinanong ni Imika kung bakit nawala ang signal mula sa rescue pod, at habang sinusubukan ni Ikika na mag-isip ng sagot, sinabi ni Kai na sinira niya yun nang nasa panganib si Ikika. Nagtataka, tinanong ni Imika kung sino siya. Kaya, ipinakilala siya ni Ikika bilang kanyang kasintahan. Nagulat, pinagalitan ni Imika si Ikika dahil sa pagtalon sa linya.
Samantala, nakipagkita si Raymond sa iba pa sa lokasyon ng pelikula at nagtanong tungkol kina Ik-Ika at Kai. Nang sumagot silang lahat na nagsasabing hindi nila alam, hinihiling ni Raymond kay Kana na tingnan ang bahay. Sa bahay, nagpakilala si Emika at pinasalamatan si Kai sa pagkupkup kay Ik-Ika pagkatapos ng aksidente. Pagkatapos, sinabi niya na babalik na niya si Ik-Ika, na ikinagulat nilang dalawa habang ipinapaliwanag niya na si Ik-Ika ay naiulat na nawawala. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Ik-Ika sa paglalaro ng Romeo at Juliet habang ang buong planeta nila ay nag-aalala para sa kanya. Sinabi naman ni Kai na hindi na dapat maging problema dahil alam na ni Emika na ligtas siya. Gayunpaman, inihayag ni Emika na nabuo na ang isang search party dahil ang Earth ay isang magulong planeta, at ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal, ayon sa kanilang mga batas. Dahil dito, sabi ni Emika na mahuhuli si Ik-Ika kung malaman ng Federation, kaya tinanong ni Kai kung may magagawa para mapigilan ito. Ngunit sabi ni Emika kailangan niyang maibalik si Ik-Ika bago pa lumala ang sitwasyon. Biglang sinabi ni Ik-Ika na ayaw niyang umalis, ngunit ipinaalala ni Emika na magdudulot siya ng problema sa mga tao sa planeta. Sa kabila nito, nagwala si Ik-Ika at naglaho habang humingi ng tawad si Emika sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakasalubong ni Ik-Ika si Kana, na nagsabing dapat ay nagpipelikula na sila at tinanong kung bakit siya mukhang walang tirahan. Pagbalik sa bahay, tinanong ni Kai kung pwedeng makabalik si Ik-Ika pagkatapos niyang umalis kasama niya. Ngunit sabi ni Emika ay hindi, kaya humiling siya na isama siya. Ngunit iminungkahi ni Emika na magtungo sila sa ibang lugar. Samantala, ipinaliwanag ni Ik-Ika ang kanyang sitwasyon kay Kana, na nagtanong naman kung iiwan na lang niya si Kai at babalik sa kalawakan. Bilang tugon, sinabi ni Ik-Ika na wala siyang pagpipilian, kaya't sinermonan siya ni Kana dahil sa pagtatangka nitong saktan ang puso ni Kai. Pagkatapos nito, sinabi ni Kana kay Ik-Ika na lumayas at tumakbo palayo. Sa ibang lugar, hinangaan ni Emika ang tanawin at sinabing walang katulad nito sa kanyang planeta. Nang ibunyag niya na ang parehong imahe sa isip ni Ik-Ika ay ipinasa mula sa kanilang mga ninuno, nagtanong si Kai kung bakit, at ibinunyag ni Emika na maaaring may nakatagong kayamanan doon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Emika na hindi niya maisasama si Kai dahil kailangan munang makipag-ugnayan ng planeta niya sa Galactic Federation, at aabutin ito ng mga dekada. Maya-maya, habang iniisip ni Emika kung bakit siya pa ang nagdala ng masamang balita, lumitaw si Raymond at tinanong kung siya ang kapatid ni Ik-Ika. Samantala, sa lugar ng shooting, nagtataka si Tetsuro kung ano ang nangyayari sa kanilang mga kaibigan, habang sinabi ni Mio na ito ang kanyang maswerteng araw. Noon din, bumalik si Kana, at nang tanungin ni Tetsuro kung nasaan ang lahat, isiniwalat niya na babalik sa kalawakan si Ik-Ika dahil may dumating upang kunin siya. Sinabi niya pagkatapos na walang saysay ang ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula at iniimpake ang kanyang bag para umalis. Bigla, tinanong ni Tetsuro kung ayos lang sa kanya na iwan ni Ik-Ika si Kai, ngunit sinabi ni Kana na hindi. Maya-maya, nang bumalik si Ik-Ika sa bahay, sinabi ni Kai sa kanya na hahanap siya ng paraan para manatili kasama niya, kaya hinalikan niya ito palem at naghanda ng tumalon. Gayunpaman, hawak ni Tetsuro at Mio si Rin bilang pamalit upang pigilan ang pagtalon habang sinasabi nilang sumusuko siya ng masyadong maaga. Noon din, sinabi ni Kana na hindi nila matatapos ang pelikula kung aalis siya, at hiniling niya na manatili ito. Bigla, naiyak si Ik-Ika at sinabing gusto niyang manatili dahil mahal niya si Kai. Nang marinig ito, hinawakan ni Kai ang kamay niya at sinabing mahal din niya ito, kaya pinag-isipan nila kung ano ang gagawin. Dumating si Raymond at sinabing may ideya siya. Makalipas ang ilang sandali, umupo sila sa isang mesa, at sinabi ni Raymond na may posibilidad na nabisita na ng mga alien ang Earth noon, dahil mayroon ding kaparehong imahe si Emika sa kanyang isip. Kaya, palihim silang pumasok sa isang tindahan ng libro upang kumuha ng mga mapa ng Earth. Sinabi naman ni Raymond na mahahanap nila ang lugar gamit ang mga datos na nakalap nila at ang imahe sa isip ni Ik-Ika. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Kana kung paano niya nakuha ang ideya, at sinabi ni Raymond na galing kay Emika. Pagkatapos, pinagsama-sama nila ang mga mapa upang hanapin ang lokasyon, upang magkaroon sila ng patunay na nagkaroon na ng ugnayan ang mga taga-Earth at mga alien noon. Sa paggawa nito, umaasa silang makakakuha ang Earth ng pag-angat mula sa F-stage nitong pag-unlad. Matapos ang ilang oras na paghahanap,
nakatulog sila, kaya ikinwento ni Tetsuro kay Kai ang panukala niya kay Kana at ang panukala ni Nayo sa kanya. Maya-maya lang, nakatulog din sila. At nang magising si Kai, tinanong siya ni Ik-Ika kung gusto pa niyang matulog ng mas matagal sa kanyang kondangan. Dahil dito, inis na tinanong ni Kana kung bakit sila naglalambingan, ngunit biglang nakita ni Mayo ang lokasyon sa mapa. Noon din, ipinaalam ni Emeka kay Ik-Ika na malapit na ang search party. At sinasabi sa kanila na magmadali, kaya inutusan niya si Rina na i-teleport sila, pero hindi ito gumana. Sa puntong ito, napagtanto ni Ik-Ika na ang teleportasyon ay hindi na pinapagana sa buong planeta. Biglang, dumating si Remen na may dalang van, at pagkalipas ng ilang sandali, lahat sila ay nagtungo sa lokasyon. Nang mga sandaling yon, binigyan ni Remen si Ik-Ika ng isang hood upang hindi siya matuntun at ibinigay ang isang device na nagpapadala ng biological data na katulad ng kay Ik-Ika. Nagulat, nagtaka si Ik-Ika kung paano niya nakuha ang mga ito, at sinabi ni Remen na tinulungan siya ni Emeka. Bigla, isang rescue pod ang umatake sa bus, pero bumangga ang pod sa isang poste. Kaya habang nakatakas sila, ibinigay ni Remen kay Tetsuro ang isa sa mga kagamitan, at nagpas siyang sumama si Mayo sa kanya. Sakto, sumakay sila ng scooter palabas ng van at inaktiba ang kagamitan para malihis ang atensyon ng pod. Nang gumana ito, niyaya ni Tetsuro si Mayo na manood ng sine ng walang kasamang kaibigan, at pumayag siya, ngunit lumiko sila ng matalim kaya napadpad sila sa kagubatan. Maya-maya lang, isa pang pod ang humabol sa van, kaya sinabi ni Kana na gusto niyang maging masaya si Kai. Kaya kinuha niya ang kagamitan at lumabas ng van. Matapos niya itong iaktiba at malihis ang atensyon ng pod, ibinigay ni Remen kay Kai ang kanyang kamera at sinabing kailangan nilang kunan kapag nakaiwas ang bida sa mga humahabol sa kanya at dumating sa kanyang patutunguhan. Nang magsimula na si Kai, pagkuha ng pelikula, isang pod ang umaatake sa van, ngunit pinindot ni Remo ang isang button at isang robotic arm ang tumatabig sa pod mula sa ibabaw ng van. Hindi nagtagal pagkatapos nito, bumangga ang bus sa isang hindi nakikitang bagay at natamba, kaya lumabas sila ng bus, at sinabi sa kanila ni Remen na patuloy lang silang gumalaw habang siya na ang bahala sa kanilang mga humahabol. Pagkatapos ay sinabi niya na baka hindi siya mukhang ganito, ngunit tiwala siya sa kanyang kakayahang makatakas. Nang marinig ito, hinawakan ni Kai si Ik-Ika at hinayla siya habang tumatakbo sila, kaya inactivate ni Remen ang device, at ang pod ay biglang sumugod patungo sa kanya. Biglang ginawa ni Remen ang kotse na isang transformer, na nagpakawala ng mga missile sa pod. Sa ibang lugar, napagod si Kana sa pagtakbo, ngunit sa kabutihang palad. Si Manami ay nakaupo sa kanyang sasakyan sa malapit, kaya sumakay si Kana at sinabihan siyang magmaneho dahil hinahabol siya ng isang stalker. Pagkarinig nito, sinabi ni Manami na haharapin niya ang stalker, ngunit nang dumating ang pod, natarante siya at mabilis na umalis. Habang patuloy na umiikot sina Tetsuro at Mio upang panatilihing abala ang pod, isa pang pod ang nakakita kina Ik-Ika at Kai, kaya tumakbo sila, ngunit biglang natamba si Ik-Ika. Noon din, bumaba ang isang hovercraft at inatake ang pod. Nagulat si Ik-Ika, na pagtanto niyang ito ay mula kay Emeka, kaya pinasalamatan niya ito, at nagpatuloy sila habang umaatake si Renan gamit ang isang hovercraft. Hindi nagtagal, sina Ik-Ika at Kai ay nakasakay sa tren, at sinisisi niya ang sarili sa paglalagay sa lahat ng kaibigan niya sa panganib. Gayunpaman, sinubukan ni Kai na pag-aanin ang loob niya sa pagsasabing bagaman gusto nilang lahat na matupad ang pangarap niya, tinutulungan din nila ang Earth. Pagkatapos nito, sumandal si Ik-Ika sa balikat niya habang sinasabi nitong gusto niyang bisitahin ang planeta niya balang araw para makita kung saan siya nakatira at makilala ang pamilya niya. Nang sabihin ni Ik-Ika na gusto niya itong ipakilala sa mga magulang niya, sinabi ni Kai na sana ay buhay pa ang mga magulang niya para makilala ito, at idinagdag na nais din niyang gumawa pa ng mas maraming alaala kasama ang lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na iyon ang dahilan kung bakit kinukunan niya ng litrato ang lahat sa kanyang kamera upang wala siyang pagsisihan. Pagkatapos, sinabi ni Ik-Ika na masaya siyang nakilala ang lahat simula nang dumating siya sa planeta at idinagdag na sana ay manatili ang mga bagay tulad nito matapos pag-usapan ang mga termino ng kanilang pagmamahalan. Nangako si Ik-Ika na mamahalin si Kai magpakailanman,
na ikinagulat nito kaya kinuha niya ang kanyang kamera at sinabi kay Ikika na ulitin ang kanyang pangako kaya inulit ni Ikika ang pangako at niyakap siya habang sinasabi na mahalin silang dalawa magpakailanman balik sa kagubatan. Tinalo ng pod si Raymond at sinira ang kanyang transformer nang akala niya tapos na ang lahat. Dumating ang mga lalaki na nakaitim para magbigay ng backup kasabay nito. Naubusan ng gas ang scooter ni Tetsuro. At nang halos maabyutan na sila ng pod, may nagpabagsak dito mula sa kakahuyan. Di nagtagal, ang pod na humahabol kina Maunami at Kana ay napabagsak ng ilang lalaki na nakasakay sa itim na kotse. Pagkatapos, dumating sina Ikika at Kai sa lugar, at nasabik si Ikika nang makita ito. Nang imungkahi ni Kai na simulan nilang maghanap ng patunay para sa mga alien, isang istruktura ang lumitaw mula sa lawa at sumabog sa isang pagsambulat ng liwanag. Pagkatapos nito, nakahanap si Kai ng ukit sa isang puno at sinabing iyon ang patunay na kailangan nila. Biglang, nagsimulang lumutang ang mga bula ng liwanag sa paligid at ilang pod ang bumaba mula sa kalangitan. Pagkatapos, sinubukan ng isang pod na kunin si Ikika habang ang isa naman ay pinigilan si Kai sa lupa. Kaya si Ikika, sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pagdating sa daigdig dahil wala siyang nakamit. Pagkatapos ay umakyat ang mga pod kasama si Ikika habang sumisigaw si Kai at nangako na ibabalik siya. Ilang buwan ang lumipas, sa paaralan. Inabot ni Kana kay Tetsuro ang isang liham pag-ibig mula sa isang babae sa klase at sinabihan siyang maghanap ng nobya. Nang subukan ni Tetsuro magdahilan, tinanong ni Kana kung hindi ba sapat si Mio para sa kanya. Samantala, narinig ito ni Kai at tumawa, na ikinainis naman ni Tetsuro. Pagdating sa bahay, nakita ni Kai si Naonami na nakabalik na mula sa biyahe nito, at habang iniaabot nito sa kanya ang isang regalo na sa tingin niya ay walang silbi, kinuha niya ang isang jacket para kay Ikika at nagtanong tungkol sa niya. Sinabi ni Kai na tapos na ang panahon ng pag-aaral niya, kaya bumalik na siya sa kanyang tinubuang bayan. Iminungkahi ni Naonami na ipadala nila yun sa address nito at tanungin si Kai kung alam niya ito, kaya pumayag si Kai na ipadala. Kinabukasan, ipinahayag ni Rima sa kanyang mga kaibigan na lilipat na siya ng paaralan dahil sa mga isyu sa pamilya. Kaya, ibinigay niya ang isang palm na regalo kay Kai, na binuksan naman ito at nakita ang isang pelikula. Habang naglalakad siya patungo sa kotse, sinabi niya na hindi kumpleto ang pelikula at sinabihan silang tapusin ang huling eksena. Maya-maya, nagkita-kita silang lahat sa bahay ni Kai upang panoorin ang pelikula, at pagkatapos patayin ang mga ilaw, pinanood nila ang resulta ng kanilang pag-arte at isang koleksyon ng mga alaalang nabuo nila ng magkasama. Habang umiiyak si Kai habang pinapanood ang mga larawan ni Ikika sa screen, isusugal mo ba ang buhay mo para sa isang dayuhan kung ikaw si Kai? Ibahagi ninyo ang inyong mga naiisip sa comments at kung gusto ninyo ng mas marami pang video na tulad nito, i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.